Natapos ang nakaraan episode sa pagpapatawag kay Jo-hyuk sa teacher's room. Nagsimula ang eksena kung saan mag-uusap si Instructor Kim at Kim Jo-hyuk. Sinabi ni Instructor Kim na mabilisan niya lang ipapaliwanag ang status ng kanyang request dahil meron pa itong aaten ng klase. Ipinaliwanag naman agad ni Instructor Kim na pinayagan ang kanyang request na makapasok sa Constellation's room. Pero sa basement at unang palapag lang siya maaaring mamasyal. Napatanong naman si Jo-hyuk dahil hindi niya inaakalang meron basement sa Constellation's room. Agad naman sinabi ni Instructor Kim na tama ang kanyang pagkakarinig. Basement at unang palapag lang ang maaari nitong mapuntahan. Hindi naman na nagpumilit pa si Jo-hyuk at inunawa na lang ang binigay na permiso sa kanya. Tinanong na din niya kung kailan siya maaaring magtungo sa Constellation's room. Na sinagot naman ni Instructor Kim na kung pwede siya ngayon araw ay pwede na ito magtungo mamaya. Natuwa naman si Jo-hyuk at agad niyang sinabi na mas maganda kung mamaya lang ay mapupuntahan na niya ang Constellation's room. Hindi naman inaasahan ni Instructor Kim na walang magiging problema at sasangayunan lang ng binata ang binigay na permiso sa kanya. Kaya sinabi na lang nito na mamayang gabi ay pwede na itong magtungo sa Constellation's room. Mapayapa naman natapos ang usapan at naglakad pabalik ng klase niya si Jo-hyuk. Sumapit na ang gabi. Magkasamang nagtungo ang dalawa papunta sa harapan ng isang gusali. Ito ang Valhalla Academy Treasure at nasa loob nito ang Constellation's room. Makikita din ang sobrang konting ceiling technique na nilagay dito at meron din itong barrier na magiging proteksyon sa mga magtatangkang magnakaw at sa mga ilegal na papasok rito. Tinignan naman ni Jo-hyuk ang buong paligid at napansin niya agad ang dalawang matipunong bantay sa pasukan ng gusali. Muli din ito sinipat ang mga gilid para tignan kung meron bang mga nakatanim na bomba at mga patibong na pag natapakan ay may lalabas na troso na papalo sa nakatapak. Para hindi siya mahalatang pinag-aaralan ang paligid ng gusali, sinabi nito kay Instructor Kim na mukhang sobrang higpit ang nagbabantay dito. Paliwanag naman ni Instructor Kim na dahil sobrang mahahalaga ang nasa loob ng gusali kaya ito binabantayan ng sobra. Dagdag pa ni Instructor Kim na dahil sa mga nakatago sa loob ng gusali kaya napabilang ang Valhalla sa isa sa mga 3 pinakamaangas na academy sa buong mundo. Muling napatingin si Jo-hyuk sa gusali. Nasabi nito sa kanyang isipan na hindi lang madami ang bantay at hindi din dahil naliligo ito sa ceiling technique. Meron din itong matibay na pader na gawa sa mahika. Ang tangi niya lang nakikita na pwedeng pasukan ay ang entrance ng gusali na bukod tanging hindi nilagyan ng patibong. Dahil gusto ni Jo-hyuk makakuha ng impormasyon sa loob ng gusali. Kaya sinabi niya kung maaari niya bang tanungin ng Marcel ang bagay si Instructor Kim. Na agad naman tinanong ni Instructor Kim kung ano ang nais nitong itanong sa kanya. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Jo-hyuk at tinanong na nga nito kung sakaling mapunta siya sa ikalawang palapag ano ang maaaring mangyari sa kanya. Sagot naman ni Instructor Kim na ituturing na krimen ang pag-akyat sa ibang palapag ng walang permiso. Dagdag pa nito ay maaari din matanggal sa Valhalla si Jo-hyuk. At ang pinakamatindi, meron depensang mahika sa loob ng gusali na ikakasira sa isipan ng taong pumasok ng walang pahintulot. Natanong naman ni Jo-hyuk kung ang sinasabi ba ni Instructor Kim kung direkta bang sisirain ang utak ng isang tao. Pinaliwanag naman ni Instructor Kim na meron mahika na gawa ng isang Guardian Constellation na nagsisilbing proteksyon sa ikalawang palapag na agad dedirektang aatake sa utak ng tao. Naunawaan naman ni Jo-hyuk ang mga bagay-bagay sa loob ng gusali kaya sinabi na nito na papasok na siya at sisimula ng halughugin ang loob ng gusali. Pumasok naman sa isip ni Instructor Kim na mukhang balak ni Jo-hyuk puntahan ang iba pang mga palapag. Pero agad din niyang binawi at sinabi na si Jo-hyuk ang nauunang kandidato sa Valhalla. Kaya hindi sasayangin ni Jo-hyuk ang pagkakataon manatili sa Valhalla para lang gumawa ng mga kalokohan sa loob ng Constellation room na hindi magdudulot sa binata ng magandang benepisyo. Pasigaw naman pinaalala ni Instructor Kim na meron lamang 30 minuto si Jo-hyuk sa loob ng gusali. Pagtapos ng 30 minuto ay kailangan agad nitong lumabas anuman ang mangyari. Sumagot naman agad si Jo-hyuk para sabihin kay Instructor Kim na wala pang 30 minuto ay lalabas na siya. Pagkapasok pa lang sa pintuan,
Agad naman lumabas ang system na sinasabi na kailangan niyang mabawi ang sandata at mga nawawalang memorya sa ikatlo at ikalimang palapag. Sinabi naman niya sa kanyang sarili na wala siyang pakialam sa Valhalla kung ituring siya nitong kriminal at matanggal siya sa Valhalla. Dahil ang tangi niya lang pakay ay mapasok ang Constellations Room para bawiin ang kanyang sandata at ang naglahong alaala niya sa nakaraan. Nang dumating na nga sa basement, nagtataka siya sa itsura ng pagkakagawa nito. Sinasabi niya sa kanyang sarili na parang kulungan ng preso ang itsura ng basement. Nagtaka naman ang binata sa biglaang paglabas ng system. Lalo pa siyang nagtaka nang mabasa niya ang nakasulat dito na ililipat siya sa isang kwarto. Biglang nagdilim ang buong paligid. Nang lumiwanag na ang paligid, may nilalang na nasa harap niya at ito ay si Borche. Si Borche ang dating pinuno sa Tower of Destruction na nagbabalak sirain at wasakin ang mundo. Napatay siya ni Jo-hyuk pero hindi din nagtagal ay namatay din si Jo-hyuk. At ngayon ay muli silang nagtagpo makalipas ang 300 taon. Nakangiting binati ni Borche si Jo-hyuk. Hindi pa man natatapos magsalita si Borche ay agad din siyang binati ng malutong na suntok ng ating bida. Patuloy lang ang ating bida sa pagpapakawala ng suntok kay Borche. Gusto sanang magpaliwanag ni Borche pero patuloy lang sa pagbuntal sa kanya si Jo-hyuk. Habang ginugulpi ni Jo-hyuk si Borche, sinasabi nito na mapayapa at maginhawa na ang pamumuhay niya ngayon pero dahil sa nagbabadyang pagbabalik ng Tower of Destruction, ay kailangan na naman niyang magpalakas at kalabanin sila sa Tower of Destruction. Bigla naman huminto si Jo-hyuk. At huminga ng malalim na parang nailabas na ang kanyang galit kay Borche. Muli naman nagsalita si Borche para ipaliwanag kay Jo-hyuk na hindi na siya yung dating nilalang na nakalaban niya sa nakaraan 300 taon. Pero muli naman hindi pinatapos ni Jo-hyuk magsalita si Borche at agaran niya itong sinipa dahil hindi siya naniniwala sa kahit anong sabihin sa kanya ni Borche. Nang masangga ni Borche ang sipa ni Jo-hyuk, mabilis niyang sinabi na simula nang mabuhay siya ulit ay wala na siyang ginawa kundi turuan ang kanyang mga disipulo. Dagdag pa ni Borche na hindi ba nagtataka si Jo-hyuk kung nasaan lugar siya. Dahil sa sinabi ni Borche, biglang napaisip si Jo-hyuk at napatanong kung nasaan lugar ba siya napunta. Saad pa ni Jo-hyuk na wala naman siyang makitang ibang bagay, parang napunta siya sa isang lugar na tinatawag na kawalan. Pinaliwanag naman ni Borche na napunta siya sa imaginary world sa loob mismo ng space ng relic. Sinabi pa ni Borche matapos matalo at mapatay ni Jo-hyuk, muli siyang nabuhay. Natanong naman ni Jo-hyuk na noon nabuhay ba si Borche ay nanatili lang siya sa lugar na ito. Sumagot naman si Borche ng tama, nandito lang siya dahil naging constellation siya. Iniisip naman ni Jo-hyuk na pinagtitripan na naman siya ni Borche. Kaya mabilisan niyang pinalamo ng suntok sa panga si Borche. Lumipat ang eksena sa labas ng gusali. Pinakita si Instructor Kim na nag-aabang sa paglabas ni Jo-hyuk. Di na nga nagtagal at lumabas na ang ating bida. Agad naman sinalubong ni Instructor Kim si Jo-hyuk at sinabi nito na sana ay wala itong ginawang kalokohan sa loob ng Constellations Room. Nabuong pagmamalaking sinagot ni Jo-hyuk na isa siyang mabait at may isang salita na tao na susundin ang utos ng kanyang teacher sa paaralan. Nauto naman si Instructor Kim sa mabulaklak na salita ni Jo-hyuk kaya sinabihan na ito na umuwi na at magpahinga. Agad naman sumunod si Jo-hyuk para ipakita na totoong sinusunod niya ang sinasabi ni Instructor Kim at nagsimula agad itong maglakad papunta sa dormitoryo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang dormitoryo, muli na naman niyang naalala ang huling pag-uusap nila ni Borche. Dito ay diretsahang sinabi ni Jo-hyuk na wala siyang paki kung naging constellation si Borche. Ang gusto niyang malaman kung si Borche ba ang nagpapadala sa kanya ng mensahe sa system. Na agad naman sinagot ni Borche na hindi siya. Mabilis naman pumorma si Jo-hyuk para muli na naman ipalasap ang masarap na suntok kay Borche. Habang nakaporma si Jo-hyuk, mariing naman sinabi ni Borche na wala talaga itong nalalaman. Kaya naman binitawan niya ito kasabay ang pagtatanong kung meron bang nalalaman si Borche na kahit kaunti tungkol sa nagpapadala ng mensahe. Sinabi naman ni Borche na katulad niya meron din siyang natatanggap na mensahe sa system. Dagdag pa ni Borche, noong muling nabuhay si Jo-hyuk, doon din lumabas ang system na kailangan niyang makipag-ugnayan kay Jo-hyuk para mabalik ang mga alaala niya sa nakaraan buhay niya. Lalo naman naguluhan si Jo-hyuk.
Dagdag pa niya kung ano kaya ang totoong intensyon ng nilalang na nagpapadala sa kanila ng mensahe. Nakwento naman ni Borche na noon ay meron nilalang ang nagbigay sa kanya ng Tower of Destruction kaya siya ang naging pinuno doon. Natanong naman siya ni Jo Hyuk kung sino ang nilalang na yun. Na agad naman sinagot ni Borche na hindi niya alam dahil hindi pa nagbabalik ang buong alaala niya sa nakaraan. Nabanggit naman ni Jo Hyuk kay Borche ang nakasaad sa system niya. Paliwanag pa nito na kailangan niyang makapunta sa ikatlo at ikalimang palapag para mabawi ang kanyang sandata at mabalik ang nawawala niyang memorya. Meron pa sa ibaba kaso hindi niya mabasa dahil may takip ang mga letra nito. Dagdag pa ni Jo Hyuk na parang hindi naman nawawala ang memorya niya dahil naalala niya ang buong pangyayari sa loob ng Tower of Destruction. Nasabi naman ni Borche na siguro hindi mo pa tuluyan naalala ang iba dahil wala pa ito sa iyong alaala. Dagdag pa ni Borche na nabawi na ni Jo Hyuk ang isa sa sandata na World of the Four Weapons na tinatawag na Village Sword na naging Sacred Relic. Dahil ang lugar na ito ay ang space ng Sacred Relic ng Village Sword. Paliwanag pa ni Borche na naging constellation siya dahil ginamit niya ang Village Sword para gawin relic. Habang nagpapaliwanag si Borche ay dahan-dahan naman nagdidilim ang paningin ni Jo Hyuk sa mga naririnig niya dahil ginamit at ginawang relic ang sandata niya. Sumabog na sa galit ang ating bida nang mapagtanto niya na magiging constellation niya si Borche dahil sa sandata niya na Village Sword na ginawang Sacred Relic. Dahil sa nangyari hindi na pinakita ang karumal-dumal na sinapit ni Borche sa kamay ni Jo Hyuk. Iniisip ni Jo Hyuk na hindi pera niya matanggap na naging Sacred Relic ang sandata niya na Village Sword at ang masaklap pa doon ay nasa loob ng sandata niya ang constellation na si Borche. Ninais din ni Jo Hyuk na sirain ang sandata niya pero kahit na humina ay hindi pera niya ito magawang masira. Dahil wala na siyang pwede pang pagpilian ay mas minabuti na lang niya tanggapin ang sandata sa kabila ng paghina nito. Saad pa ni Jo Hyuk na mas mabuti nang mabantayan niya ang dating King of Destruction na si Borche. Isa pa sa dahilan ni Jo Hyuk na kailangan niya din mabawi ang sandata dahil yun ang nakasaad na pinapagawa ng notification system sa kanya. Naagaw naman ang kanyang pansin nang bigla na lang may tumawag sa kanya at narinig niya na sinasabi ng mga ito na siya ba ang number 1 sa entrance ceremony ng first year sa Valhalla. Pinakita kung saan nagmula ang boses at ito pala ang grupo na kilala sa tawag na Kurimaw Gang na second year sa Valhalla. Ito naman ang mukhang tanga na pinuno ng gang na si Lyric Sunrise. Sinasabi nito na nais ng mga senior ni Jo Hyuk na mag-trip ngayon 10 oras ng gabi. Natanong naman ni Jo Hyuk na hindi sila mukhang second year sa Valhalla dahil mukhang tanga ang mga itsura nila. Nainis naman sa sagot ni Jo Hyuk ang pinuno ng gang kaya nasabi ni Lyric na mukhang hindi pa ata alam ng bata ang ibig sabihin ng takot. Agad naman siyang pinigilan ni Hairbrush. At sinabi nito na sila na ang bahal ang magturo dito kung ano ang ibig sabihin ng takot. Pakitang gilas naman na naglakad papalapit si Rambutan habang hawak-hawak ang isang pamatpat. Habang sinasabi na siya na ang mauunang magbigay ng tamang edukasyon sa bata. Mabilis naman nagpasalamat si Jo Hyuk gamit ang kanyang sipa na tumama sa dibdib ni Rambutan. Sinabi pa ni Jo Hyuk na lahat sila ay makakatanggap ng maganda at maayos na pasasalamat mula sa kanya. Kaya wag sana silang mainip dahil isa-isa silang mabibigyan. Muli naman nabigyan ng gantimpala si Rambutan dahil tinapakan ni Jo Hyuk ang kanyang dibdib para makatalo ng mataas at mabigyan ng magandang regalo na tumama sa kanyang pisngi. Makikita na maganda ang natanggap nitong regalo dahil sa pagtilapon niya papalayo kay Jo Hyuk. Matapos nitong tumilapon, pinagmamasdan na lang siya ng kanyang mga kagrupo dahil sa himbing ng pagkakatulog nito. Excited naman lumingon pabalik kay Jo Hyuk ang mukhang tanga na pinuno ng gang na si Lyric at nasambit nito na totoong siraulo ang nilalang na ginambala nila. Lalo pa siyang kinabahan nang mapansin niyang may hawak ng sandata ang ating bida. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung papaano ito nagkaroon ng espada. Tuwang-tuwa naman si Jo Hyuk nang winasiwas niya ang kanyang sandata. Sinabi pa nito na matagal niyang hindi nagamit ang Village Sword kaya sobrang namiss niya ito gamitin sa mga mababait na nilalang. Dagdag pa ni Jo Hyuk na saktong-sakto peren ang kanyang kamay sa hawakan ng espada. Bumalik naman ang eksena 3 oras bago nila sugurin si Jo Hyuk. Para ipakita sa atin kung paano magpakitang gilas si Lyric Sunrise. Pinapakita ang mukhang tuko na si Rockdale Ventrek na kausap si Lyric.
Sinasabi ni Rockdale na meron itong madaling ipapagawa sa kanya na pagkatay sa isang estudyante. Para mas lalo pang matuksong gawin ni Lerek ang kanyang nais. Kaya sinabi niya agad na makakatanggap ang buong angka ng Sunrise ng masaganang gantimpala kung matagumpay nitong magagawa ang kanyang inuutos. Dagdag pa ni Rockdale na maari nilang gamitin ang kahit anong sandata na nais nilang gamitin. Wala na din silang problemahin sa magiging kalat dahil siya na ang bahala sa lahat pagdating sa ganun bagay. Matapos masabi ni Rockdale ang sobrang daming pabor para kay Lerek kaya tinanong niya ito kung handa bang gawin ni Lerek ang sobrang simpleng bagay na pagkatay sa isang estudyante. Maikli at simple naman ang sagot ni Lerek, na sobrang basic lang gawin ang pinapagawa ni Rockdale. Pagkalabas ni Lerek nasa isip niya na hindi siya mahihirapan dahil isang first year lang ang kailangan niyang ipadala kay San Pedro. Sinasabi pa nito na iba ang level ng second year sa first year, ang tangi lang naman problema sa first year ay yung mga kabilang sa 5 malalakas na pamilya. Dahil bago pa ito pumasok sa Valhalla meron na silang constellations. At silang hindi kabilang sa ganon angkan, kailangan pa nilang abutin ng second year sa Valhalla para makatanggap ng kapangyarihan sa constellation. Dagdag pa ni Lerek na hindi kabilang si Johyuk sa 5 angkan kaya ang ibig sabihin lang nun walang magiging problema at madali nilang matatapos ang kanilang mission. Nabalik na ang eksena sa kasalukuyan at sinasabi ni Lerek na akala niya magiging madali at walang magiging problema pero mukhang mahihirapan sila kay Johyuk. Habang winawasiwas ang kanyang sandata, napili naman ng ating bida ang isa sa mga alagad ni Lerek na hambalusin sa itlog. Hindi na nga nakapagtimpi si Piglet at nasambit nito. Sakin mo subukan ang galing mo para matikman mo ang isang uri ng magandang laban. Bago pa matapos sa sinasabi si Piglet bumulusok na agad ang sandata ni Johyuk sa mukha ni Piglet. Na parang balat ng lechon na malutong-lutong ang tunog matapos tumama sa bungo ni Piglet. Agad na napansin ni Johyuk ang isa sa mga gangster na papaatake sa kanya at sumisigaw ito ng tikman mo itong tubo ng kapitbahay namin. At di na nga naglaon na bitawan na nito ang kanyang solid na atake patungo sa bunbunan ni Johyuk. Agad din naman itong napansin na wala siyang tinamaan. At namutla na lang ito nang makita niya si Johyuk na naghahandang bumitaw ng atake patungo sa kanya. Na mabilis naman tumama na siguradong magmumukha siyang panda matapos ang ginawang atake ni Johyuk. Katulad ng nauna, lumipad din ito malapit sa mukhang tanga na leader ng gang. Para ipaunawa sa kanila na sila na ang susunod na makakatikim ng masarap na atake mula kay Johyuk. Hindi naman makapaniwala si Lerek sa kanyang nakikita na isa-isang natatalo ng first year ang mga second year na kasama niya. Dagdag pa nito na dapat ay nakakalamang sila dahil sa dami nila at naging contractor na sila ng Constellation. Ang hindi nila alam na hindi lang naging contractor ng Constellation si Johyuk kundi kasama pa niya ito sa loob ng sandata at sunod-sanudan lang sa kanya ang isang Constellation. Binigyan naman ng babala ni Johyuk ang iba pang kasapi ng gang na kung ayaw nila mabasag ang bungo nila dapat na silang tumakbo palayo. Agad naman sinabi ni Lerek na wag silang matakot sa isang first year. Kaya nabilib naman si Johyuk sa will nitong magpatuloy na kalabanin siya. Sigaw naman ni Lerek na ako naman ang magpapaunawa sa'yo na isa ka lang first year na kailangan magbigay ng respeto sa senior mo. Bigla naman napahinto sa pagsugod si Lerek dahil naramdaman nito na meron dumikit na bagay sa kanyang sikmura. Nagulat naman siya nang makita ang sandata ni Johyuk na nakatutok sa kanyang bituka. Sinabi ni Johyuk na itong ipapatikim ko sa'yo ang pinakamasarap sa lahat. Hindi na nga pinatagal ng ating bida at binigay na nito ang pinakamasarap na atake na direktang tumama sa sikmura ni Lerek. Bumulwak ang dugo sa bunganga ni Lerek na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang ulirat. Lumabas naman ang palad ni Johyuk para sampalin at gisingin si Lerek. Nang makita na tuluyan ang nagising si Lerek, agad na din nagtanong si Johyuk. Tanong ni Johyuk kung meron bang nag-utos sa kanila para siya ang maging target nila. Agad naman sinagot ni Lerek na gusto lang nila maghanap ng gulo. Hindi naman naniwala si Johyuk kaya tinanong ulit nito ang gang leader kung sino ang nag-utos sa kanila. Agad-agad sinagot ni Lerek na walang nag-utos sa kanila. Kaya nasabi na lang ni Johyuk na ganito pala ka-loyal ang isang gang leader. Nang makita ni Lerek na paalis na si Johyuk pinagbantaan niya ito na pag nalaman ng ibang kasama nila ang nangyari siguradong gaganti ang mga ito.
Sinabi naman ni Jo-hyuk na mas mabuti pang wag nang malaman ng iba. Bigla naman nag-iba ang itsura ni Jo-hyuk habang pinapaintindi sa tanga na pagkumalat ang balita na tinalo ang buong gang ng isang first year. Masisira ang reputasyon ng gang nila at habang buhay na silang mapapahiya. Naunawaan naman ni Lerek ang ibig sabihin ni Jo-hyuk kaya wala na itong nagawa kundi manahimik at gawin lihim ang lahat ng nangyari sa gabi na ito. Lumipat naman ang eksena kay Tuko. Nag-aantay ito ng magandang balita mula kay Lerek. Inaasahan ni Rockdale na tapos na nilang paslangin si Jo-hyuk. Kaya anuman oras ay tatawag na ito sa kanya. Hindi naman nagkamali si Rockdale at tumawag na nga si Lerek sa kanya. Pero ang hindi niya inaasahan na ang sasabihin ni Lerek ay ang pag-atras nito sa pinapatrabaho niya. Dagdag pa ni Lerek pang simbang gabi lang ang grupo nila. Nalilito at naguguluhan ang mukhang Tuko na si Rockdale dahil meron sinabi ang kanyang kausap na lubos na nagpagulo sa kanyang maliit na utak. Para mas maintindihan ni Rockdale ang ibig niyang sabihin. Direktahan niyang sinabi na mas makakabuti sa kanila kung iiwasan at hindi na nila muli pang gagambalain si Jo-hyuk para na din sa kaligtasan niya at ng kanyang gang. Dahil sa binitawang salita ng kanyang kausap ay lubos niya itong kinagulat. Kaya sa kanyang isipan na buo ang malaking katanungan kung ano ang nangyari sa kanila na ang mga sisiga-siga ay biglang naging duwag at gusto na lang magtayo ng parlor. Dahil natulala at hindi nagsasalita si Rockdale nagpaalam na si Lerek sa pag-aakala na ayaw na ni Rockdale makipag-usap sa kanya. Kaya agad na itong nagpaalam at sinabi na magpapaschedule muna sila sa pinakamalapit na pagamutan para magpa-x-ray. Nagtalsika naman ang laway ni Rockdale sa pasigaw na pagsasabi ng teka lang. Dahil naiintindihan na ni Rockdale ang malagim na sinapit nila kaya sinabi nito ang isa pang plano. Kung madami at madaling makita ang mga injury na tinamo nila sa pag-atake ni Jo-hyuk, maaari nilang i-report sa administration at siya naman ang bahala sa administration office para ibigay ang suporta sa kanila. Gagamitin din nilang ebidensya ang mga injury at papalabasin nilang bigla na lang silang inatake ni Jo-hyuk. Dagdag pa ni Rockdale kung susundin ni Lerek ang plano mapapatalsik si Jo-hyuk sa Valhalla at sisiguraduhin niyang malaki ang makukuha niyang gantimpala sa kanya. Hindi naman na interesado si Lerek sa mga sinabi ni Rockdale kaya nasabi na lang nito, kahit ano sabihin mo hindi na ako interesado pa ipagpatuloy na kalabanin si Jo-hyuk. Nagulantang naman si Rockdale sa kanyang narinig at hindi na ito nakapagsalita. Saad pa ni Lerek kahit ano pang gawin hindi na nila mababago ang epekto ng nangyari sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin ang gusto niya, agad na nito pinatay ang tawag. Nalabis naman kinagalit ni Rockdale habang sinisigaw at minumura ang pangalan ni Lerek kasabay ang pagpukol ng malakas sa kanyang cellphone na naging dahilan ng pagkakalukot nito. Habang dismayado at malungkot ang mukhang Tuko, tinawag nito ng malumanay si Yuria, na agad naman tinugunan ni Yuria. Muli naman pinaalala ni Rockdale ang utos niya kay Yuria tungkol sa pagpapatawag kay Desera. Na mabilis naman sinagot ng dalaga at sinambit nito na dahil nasa malayo si Desera. Aabutin pa ng ilang araw bago siya makarating dito. Matapos mabanggit ang pangalang Desera tumungo ang eksena sa Aripia Academy sa Mexico. Kung saan makikita ang nagtutumpukang katawan ng tao na mahahalata ang hindi magandang dinanas nila na parang kinulata at isa-isang binelasa dahil sa kanilang itsura. Makikita naman ang isang nilalang na puro peklat sa muka habang nagbabasa sa kanyang cellphone. Nagtatakang sinabi ng nilalang ang kanyang nabasa na nais siyang papuntahin sa Valhalla. Upang gawin ang paborito nitong gawain na pahirapan at dahan-dahan pagpatay sa kanyang target. Nang laki naman ang mata ni Boy Peklat habang binabasa niya ang pahabol na mensahe mula kay Rockdale. Nalubos nitong kinasaya dahil ang gantimpalang kanyang matatanggap ay nakahanda na at sobrang laki ng kanyang makukuhang salapi. Siya si Desera Ventrek na kilala sa kanyang mabubuting gawain. Mahahalata naman sa kanyang itsura na libangan nito ang pananakit at pagpatay ng tao. At siya din ang bagong makakalaban ng atin bida. Kinabukasan sa training ground. Pinapakita ang pagdating ng ating bida na may masayang muka dahil sa kumpletong kagamitan sa training ground. Bigla naman may nagsalita at sinasabi nito, kung ano ang nakain ni Jo-hyuk bakit ito nagtungo ng training ground. Nalubos naman kinagulat ng ating bida. Na agad din itong nalaman kung sino ang nagsasalita.
Saad ni Jo-hyuk kung bakit naririnig niya ang boses ni Borche at tinatanong kung nasan siya. Pinaliwanag naman ni Borche na dahil nakakulong siya sa loob ng espada ni Jo-hyuk kaya naman araw-araw na siya nitong makakasama at makakausap. Habang nag-aayos sinasabi naman ni Jo-hyuk kung walang magiging problema. Ay ayos lang sa kanya pero kung hindi naman okay kay Borche maaari niya itong pagpira-pirasuhin para isa-isang ilabas ang parte ng kanyang katawan palabas sa space ng relic. Dagdag pa ni Jo-hyuk kung hindi ba magiging problema kung malaman sa Valhalla na may nawawalang sacred relic sa Constellations Room. Na agad naman sinagot ni Borche na magiging okay lang ang lahat dahil meron siyang ginawang replika ng village sword. Pagtatakang tinanong ng ating bida kung paano niya natutunan gawin ang pagre-replika ng isang bagay. Sagot naman ni Borche na noon nabuhay siya na wala lahat ng kapangyarihan niya at ang isang kakayahan lang na meron siya na wala sa dati niyang kapangyarihan ay ang skill na replika. Matapos maintindihan ni Jo-hyuk na walang magiging problema bigla naman dumating ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Agad naman nasabi ni Jo-hyuk na talagang dumating ka. Mabilis naman sinagot ni Aran ng syempre sabay sabing tuturuan mo na ba ako. Agad-agad sinabi ni Jo-hyuk na tuturuan niya si Aran pero hindi pa tungkol sa espada ang gagawin nila. Saad pa ni Jo-hyuk na magfo-focus muna sila sa pagpapalakas ng kanyang stamina. Naging sobrang cute naman ni Aran habang nagtataka sa sinabi ng ating bida. Pakipot na sinabi ni Jo-hyuk kung ayaw niya pwede na siyang umalis. Agad naman sinabi ni Aran na gusto niya matutunan ang mga ituturo ni Jo-hyuk kaya susundin at gagawin niya ang mga papagawa nito. Kaya nasabi ni Jo-hyuk na maghanda na siya dahil magsisimula agad sila. Sa isipan ni Jo-hyuk kahit madaming mana sa katawan ni Aran kailangan pera niyang palakasin ang kanyang stamina kaya magsisimula muna sila sa basic. Nang matapos si Aran sa pag-stretching, agad nitong sinabi na handa na siya. Kaya nasambit ng ating bida na sisimulan na nila ang totoong training. Kampante naman si Aran na kakayanin niya ang anumang pagsubok na kanyang kakaharapin. Sinimulan na ng dalawa ang pag-eensayo para sa kanilang stamina. Nalubos naman nagdulot ng matinding hirap at pagod kay Aran. Saad pa ni Jo-hyuk na may gagawin pa sila kaya dapat nang tumayo si Aran para masimulan nila ang pagtakbo ng 20 kilometers. Mababakas naman sa muka ng dalaga ang lubos na panlulumo dahil matapos magawa ang mga buwis buhay na pag-eensayo. Inaakala nito na natapos na sila sa mga dapat gawin subalit hindi niya inaasahan na tatakbo pa sila. Ang hindi alam ng dalaga na malaking tulong para sa kanya ang ginagawa nila na balang araw ay makikita niya ang napakalaking improvement. Lumipas ang ilang oras matapos ang kanilang pag-eensayo. Pinapakita na masaya si Jo-hyuk dahil naramdaman niya na lumakas bahagya ang kanyang katawan. Habang si Aran ay tulala at mukhang na-trauma sa nangyari. Pumasok ang isang babaeng instructor para sabihan ang kanyang mga estudyante na magkakaroon sila ng isang exam. Ito ay si Lilia ang upper tier combat instructor. Siya ang nagtuturo at nagbibigay ng impormasyon sa mga estudyante kung paano lalabanan ang isang halimaw base sa klase nito. Ang mga score na makukuha nila ay magiging basehan para matukoy palalo ang kanilang diskarte at paraan kung gaano kalawak pagdating sa pakikipagbardagulan sa mga uri ng halimaw. Dito makikita si Aran na hindi makapag-isip ng maayos dahil sa iniindang sakit sa kanyang katawan. Habang si Jo-hyuk ay mabilis natapos ang exam. Nang matapos ang oras ng kanilang exam, sinabi ni Instructor Lilia na kokolektahin na ang mga papel. Nang makuha ang lahat ng exam papers. Muli nitong sinabi na ang pinakamababang makukuhang score ay mauunang sumubok na gawin ang susunod nilang activity. Dahil naman sa napansin ni Borche na mga sagot ni Jo-hyuk lubos itong nabahala at kinausap si Jo-hyuk kung bakit ang mga sagot nito sa exam ay ganun lang. Nainis naman ang ating bida dahil pati ang pag-e-exam nito ay balak pakialaman ni Borche. Agad naman sinabi ni Borche na hindi lang niya nakikita ang nakikita nito. Kundi nakikita din niya ang nasa isipan ng ating bida dahil nasa loob siya ng sacred relic na nasa loob ng katawan ni Jo-hyuk. Dumako ang eksena kung saan tinitignan ni Instructor Lilia ang naging sagot ng mga estudyante. Nang makita nito ang sagot ng ating bida na walang kalatoy-latoy at parang naglalaro lang. Naisip niya na hindi seryoso at ginagawang katatawanan lang ni Jo-hyuk ang Valhalla na lubos naman nitong kinagalit.
Dumating si Instructor Kim at sa kanyang paglalakad napansin niya si Instructor Lilia. Kaya nilapitan niya ito para tanungin kung exam ba ng mga estudyante niya ang tinitignan ni Instructor Lilia. Na agad naman sinabi ni Instructor Lilia na tama siya sa mga estudyante nga niya. Dagdag pa ni Instructor Lilia na ginawa niya ang exam para makita ang mga kaalaman ng mga estudyante para maibigay ang nababagay na activity sa kanila. Kampante namang sinabi ni Instructor Kim na siguradong makakakuha ng magandang score ang mga estudyante niya lalo na si Jo-hyuk. Kaya naglakad papalayo habang umiinom ng kape. Bigla niyang narinig ang galit na boses ni Instructor Lilia na sinisigaw ang pangalan ni Jo-hyuk. Dahil sa sobrang gulat ni Instructor Kim na ibuga niya ang iniinom na kape. Nagtatakang tinanong ni Instructor Kim kung ano nangyari kay Instructor Lilia. Saad naman ni Instructor Lilia na katulad sa unang test paper ang sagot ni Jo-hyuk ay hindi pa rin maayos. Kaya kinabukasan bibigyan niya ng leksyon si Jo-hyuk para malaman nito ang kanyang mga mali at maging seryoso siya sa pag-aaral. Kinabukasan dumating na nga sa klase si Instructor Lilia. Paliwanag nito sa mga estudyante bago nila simulan ang activity, nais niya munang papuntahin sa kanyang harapan si Jo-hyuk. Makikita naman na maangas naglalakad si Jo-hyuk papunta kay Instructor Lilia. Pagkalapit ni Jo-hyuk agad naman inabot ni Instructor Lilia ang test paper ni Jo-hyuk at agad din sinabi nito na walang nakuhang tamang sagot si Jo-hyuk. Hindi naman pumayag ang ating bida sa nakuhang score at sinabi na siguradong tama lahat ng sagot niya. Kaya naman tinanong siya ni Instructor Lilia kung ano ang naging sagot niya kung paano papatayin ang rock golem. Tinignan naman ni Jo-hyuk ang kanyang test paper kasabayang pagsasabi na tusukin lang ang bituka ng rock golem. Tiniis na lang ni Instructor Lilia ang unang sinabi ni Jo-hyuk at muli itong tinanong kung anong gagawin niya kung may 8 jungle goblin na susugod sa kanya. Malumanay namang sinagot ni Jo-hyuk na kung sino mauunang jungle goblin ang makalapit sa kanya agad niya itong ipapadala kay San Pedro. Kung ayaw naman nilang lumapit ay siya na mismo ang susugod at iisa-isahin niya silang kakatayin. Pinaliwanag naman ni Instructor Lilia na kahit anong plano at diskarte ay hindi magiging madali ang pumatay ng halimaw. Lalo na ang rock goblin na merong matibay na depensa sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Instructor Lilia na gusto lang niya ipaalam kay Jo-hyuk na hindi niya madaling masasaksak ang tummy ng rock goblin. Agad naman sumagot ang ating bida na isang atake lang ang kailangan niyang gawin sa mga ordinaryong halimaw. Dito nga ay tuluyan ang hindi nakapagtimpi ang instructor. Kaya sinabi nito kung sa tingin ni Jo-hyuk ay tama ang sagot niya. Mas mabuting ipakita na lang sa kanila ang example kung paano ito ginagawa. Pero sa isip ni Instructor Kim ay imposibleng magawa ng isang estudyante ang ganon bagay lalo na hindi pa siya nagkakaroon ng kontrata sa isang constellations. Kung meron man kailangan niya ng mataas na kontrata katulad ng A-rank na kontrata para mapatay sa isang atake ang Rock Goblin. Lumabas na nga ang Rock Goblin. May halong insulto namang pinaliwanag ni Instructor Lilia kung magagawa ni Jo-hyuk ang sinabi niya kanina ay babaguhin ito ang naging score sa test paper. Napangiti naman ang ating bida sa narinig sa instructor at sinabi na hawakan na nito ang kanyang test paper para agad na niya mabago ang score sa 100. Tumungo na nga ang ating bida sa mga lalagyanan ng sandata at pinili ang pinaka-ordinaryong espada. Matapos makapili, agad na itong naglakad patungo sa Rock Goblin. Iniisip naman ni Instructor Lilia na meron talento si Jo-hyuk dahil naubos nito ang 120 na goblin. Pero iyon naman ang pinakamahina sa mga goblin at ibang usapan naman sa Rock Goblin. Dahil sa katawan nito na gawa sa graba ay hindi basta-basta magagawang mahiwan ng espada na gamit ni Jo-hyuk. Hindi naman nagtagal ay bigla nang ang sumugod ang halimaw patungo kay Jo-hyuk. Mababakas naman ang saya sa muka ng ating bida habang hinahandang pakawalan ang pinakamahina nitong atake. Bigla naman nagkaroon ng napakalakas na tunog. At pinapakita ang nagulantang na itsura ni Instructor Lilia. Pinakita ang halimaw na may nakatuhog na espada sa kanyang bituka habang umuungol sa sakit. At unti-unti na itong nabibiyak dahil hindi nito kinaya ang ginawang atake ng ating bida. Hanggang tuluyan na itong maglaho sa harapan ni Jo-hyuk. Kahit na nakita niya ang nangyari, hindi pa rin ito makapaniwala.
Agad naman sinabi ni Jo-hyuk na tama siya dahil sinundot lang niya ang bituka ng halimaw at agad na itong pumanaw. Nagtatakang sinabi ni Soyeon na kung papaano nangyari na nagawa niyang matusok ang katawan ng rock goblin na walang ginagamit na magic. Sa isip naman ni Siyuk kaya niyang durugin ang buong katawan ng halimaw pero kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Habang si Aaron ay napangiti ng konti na hindi pa niya nagawa sa kanyang buhay. Dahil palagi itong seryoso at madalas walang emosyon. Senyales na ba ito nang nagkakaroon na siya ng feelings sa ating bida? Dahan-dahan naman nakaka-recover sa pagkabigla si Instructor Lilia. At nang ito ay magsimulang magsalita, agad nitong tinanong si Jo-hyuk kung paano nito nagawang talunin ng ganon-ganon lang ang Rock Goblin. Paliwanag naman ang ating bida kay Instructor Lilia basta tinusok lang niya ang bituka ng halimaw. Dagdag pa ni Jo-hyuk kung hindi ba ito nakita ni Instructor ay pwede naman niya ulit-ulitin dahil normal lang para sa kanya ang ginawa niya kanina. Sinabi naman ni Instructor Lilia na hindi na kailangan ulitin dahil isa pa lang yun sa gusto niyang ipasubok kay Jo-hyuk. Agad naman din pinindot nito ang keyboard para sa susunod na pagsubok. Medyo nagulat naman ang ating bida dahil nagbabago na naman ang lugar kung saan siya nakatayo. Nakita niya ang isang tunnel at kasabay na tinanong kay Instructor Lilia kung ano meron dito sa kuweba. Dahil sa papalabas na ang mga jungle goblin agad niyang sinabi kay Jo-hyuk na maghanda na lang ito at wag nang magtanong dahil agresibo ang mga jungle goblin at bigla na lang umaatake. Hindi na nga pinatagal ng ating bida dahil matapos nitong hawakan ang kanyang espada. Hindi na niya hinintay pa makalapit ang mga halimaw at agaran na niya itong inatake. Mabilis niyang binutis ang ulo ng isang goblin habang sinibak naman niya sa gitnang ulo ang isang halimaw. Sumigaw naman sa galit ang isang jungle goblin. Kaya gamit ang espada sinundot niya ang lalamunan ng isang goblin para habang buhay na itong patahimikin. Muli naman nagulat si Instructor Lilia sa bilis ng pangyayari at naunawaan niya na ang ginawa ni Jo-hyuk ay ang sagot niya sa second question. Masaya naman sinabi ni Jo-hyuk na tama ulit ang sagot niya dahil isa-isa niyang ipinadala kay San Pedro ang mga jungle goblin. Kinabukasan sa training grounds, magkasama na naman nag-eensayo ang dalawa. Makikita naman sa mukha ni Jo-hyuk na masaya siyang kasamang nag-eensayo ang magandang dalaga. Natanong din ng ating bida si Choi Aaron kung bakit nahihirapan ito sa mga ordinaryong training na ginagawa nila. Sagot naman ni Aaron na meron siyang ginagawang ensayo sa lugar nila pero normal lang at hindi niya kailangan pagurin ang kanyang sarili para lang mag-ensayo sa pagpapalakas ng stamina. Nag-aalala naman si Jo-hyuk sa sagot ni Aaron. Kaya muli niya itong natanong kung ano ang gagawin niya kung maraming halimaw ang kanyang makalaban. Hindi ba niya naiisip na sa sandaling maubusan siya ng stamina at mapagod siya sa isang laban ay hudyat na din ang kanyang kamatayan? Paliwanag naman ni Aaron na sa oras na siya ay mapagod pwede siyang humiram ng lakas sa constellation. Naisip naman ni Jo-hyuk na inaasahan na niya ang sagot ni Aaron sa paghiram ng kapangyarihan sa constellations. Pero malaking sugal ang umasa sa ganon. Paano kung mapunta siya sa sitwasyon na wala na siyang ibang aasahan kundi ang sarili niyang lakas? Tulad ng nasa kalagitnaan siya ng dungeon na meron restriction na hindi maaring gumamit ng magic, ang tanging aasahan na lang niya ang stamina at sarili niyang lakas. Tinawag naman ni Jo-hyuk ang atensyon ni Aaron. Kasabay ang pagtatanong dito, tungkol sa sinabi nito na nakakahiram siya ng lakas sa constellation bakit pa ito nandito at kasama siyang nag-eensayo. Paliwanag naman ni Aaron na ginagawa niya lang ang pag-eensayo kasi yun ang una niyang binigay na pagsubok sa kanya bago niya ituturuan gumamit ng mga teknik sa espada. Nakangiting sinabi ni Jo-hyuk kay Aaron na baka hindi dahil inutos niya kundi gusto talaga ni Aaron na gawin ang pag-eensayo kasama siya dahil yun ang gusto niyang gawin. Bigla naman kinabahan si Aaron sa sinabi ni Jo-hyuk kaya tuluyan na itong natulala at hindi nakasagot sa sinabi ng binata. Dahil hindi nakasagot ang dalaga at iniisip ng ating bida na pagod na si Aaron kaya sinabihan niya ito na bukas na lang ulit nila ipagpatuloy ang pag-eensayo. Dagdag pa ni Jo-hyuk na magpahinga muna si Aaron dahil meron pa silang klase mamaya. Natanong naman ng dalaga kung sabay ba silang magpapahinga. Sagot naman ng ating bida na hindi pa siya tapos. Kailangan pa niya ng isang set katulad ng ginawa nila. Pahabol pa ng binata kung nais pa ba ni Aaron na samahan siya. Mababakas naman sa cute na muka ng dalaga na gusto na nito magpahinga.
Nang makita ni Jo-hyuk ang itsura ni Aaron kaya sinabihan na niya ito na magpahinga na. Bago naman lumabas si Aaron muli itong nagpaalam kay Jo-hyuk sabay sabing magkita na lang ulit sila sa loob ng klase. Habang naghahanda sa kanyang muling pag-eensayo. Bigla naman nagsalita si Borche at tinanong kung ang pangalan ba ng dalaga ay Choi Aaron. Sumagot naman ang ating bida ng tama at siya nga si Choi Aaron. Saad naman ni Borche na mukhang interesado ang bida sa dalaga. Dagdag pa ni Borche kung seryoso ba si Jo-hyuk na turuan si Aaron. Gumawa naman ng dahilan si Jo-hyuk na kaya niya tuturuan dahil araw-araw siyang ginagambala ni Aaron. Tanong naman ni Borche kung meron na bang nakita ang dalaga kahit isa sa mga teknik ni Jo-hyuk. Sinagot naman ni Jo-hyuk na wala pa siyang nilalabas sa mga teknik niya. Saad pa ni Jo-hyuk na sa tingin niya alam ni Aaron ang totoong lakas meron siya. Nasabi naman ni Borche na nakakabilib ang dalaga dahil nararamdaman niya ang totoong lakas ng bida. Bigla naman may narinig na boses sa training facility si Jo-hyuk. At dito nga pinapakita na si Siyok pala ang isa pang nilalang na nag-eensayo. Napansin naman ni Siyok ang presensya ni Jo-hyuk at nang siya ay mapatingin sa ating bida. Tinanong siya nito kung kanina pa ba siya sa training grounds. Sagot naman ni Siyok na araw-araw siyang pumupunta sa training grounds para gawin almusal ang pagpapalakas sa kanyang katawan. Kasunod ang pagpapaalam nito na mauuna na siyang umalis. Napansin naman ni Borche na interesado din si Jo-hyuk sa lalaking kausap niya. Sinabi naman ni Jo-hyuk na meron martial bone si Siyok kaya nakakapag-ensayo ito higit sa normal na tao. Dagdag pa ni Jo-hyuk kung si Aaron ay madaming mana pero mahina ang katawan, si Siyok naman malakas ang katawan pero kaunti ang mana. Natanong naman ni Jo-hyuk ang tungkol sa mga constellation. Dahil nga naging constellation si Borche iniisip nito na nakikita at kilala niya ang ibang constellations. Paliwanag naman ni Borche simula nang maging constellation siya. Nakulong na siya sa loob ng village sword ni Jo-hyuk kaya wala siyang idea sa itsura at kakayahan ng ibang constellation. Dagdag pa ni Borche na baka may malaman na impormasyon si Jo-hyuk tungkol sa mga constellations kung matatapos niya ang bagong quest na lumabas sa kanyang notification system. Habang tinitignan ni Jo-hyuk ang bagong quest naalala niya ang nabanggit sa klase na magkakaroon ng survival exam sa first semester. Ang huling destinasyon ng nasabing exam ay ang Eye of the Great Forest. Naisip naman ni Jo-hyuk kung sakaling hindi lumabas sa notification system ay wala siyang balak magtungo sa mga boring na exam. Dahil mas mabuti kung hindi siya napapansin ng ibang tao para magawa niya ng maayos ang dapat niyang gawin sa Valhalla. Pinaalala naman ni Borche ang ginawang panggugulpi ni Jo-hyuk sa grupo ni Lerek. Dagdag pa ni Borche ganun ba ang dapat gawin para hindi mapansin ng iba. Mabilis naman sinabi ni Jo-hyuk na kailangan niya lang gawin yun dahil hindi titigil ang gang sa pangbubuli kung hindi agad mabibigyan ng masarap-sarap na leksyon. Lumipat naman ang eksena sa mansyon ng pamilyang Ventrek. Pinapakita ang vice leader ng pamilyang Ventrek na si Adelia Ventrek habang kausap ang kanyang katiwala. Paliwanag ng Ginoo na matagumpay ang ginawang misyon ng pamilyang Ventrek sa isang labyrinth. Masaya naman ang vice leader na si Adelia sa nalamang impormasyon. Dagdag pa ng Ginoo na balak niyang kunin ang dalawang nilalang na may A-rank na kontrata sa constellations. Masaya naman sinabi ni Adelia na bago niya kunin, mas mabuting subukan niya ang mga abilidad ng dalawa at kung makakapasa sa kanya ay ipadala niya na ito sa kanya. Sa huling report ng Ginoo ay lubos itong kinabahan. Napansin naman ni Adelia ang kabadong itsura ng Ginoo kaya tinanong niya ang lalaki kung anong problema. Kinakabahan naman sinabi ng Ginoo na tungkol kay Rockdale ang kanyang report dahil nalaman nito na inutusan nitong pumunta si Desera sa Valhalla. Naging seryoso naman ang itsura ni Adelia dahil alam nito na hindi maganda ang pakay ni Desera sa pagpunta ng Valhalla. Desera Ventrek. Mahahalata sa kanyang itsura ang ibig sabihin ng kabutihan. Siya ang sakit ng ulo sa pamilyang Ventrek dahil sa edad na 19. 5 sa kanyang kaklase ang biglaan nitong pinadala kay San Pedro. At hindi naman nagtagal tinanggal ito sa pamilyang Ventrek dahil sa hindi nito magagandang ginagawa at palaging dinadamay ang pamilyang Ventrek sa mga gulong pinapasok ni Desera. Sa isip ni Adelia, simula nang maalis sa kanilang pamilya si Desera ay wala na silang balita dito dahil sa pagtatago nito.
Kaya nagtataka din ito kung bakit meron connection si Rockdale kay Desera. Agad naman itong pinag-utos sa kanyang katiwala na bigyan ng babala si Rockdale. Dahil sa oras na madawit ang kanilang pangalan sa gagawin nilang kalokohan ay hindi magdadalawang isip si Adelia na siya ay bigyan ng parusa at itakwil sa pamilyang Ventre. Agad naman sumunod ang Ginoo at nagpaalam na ito sa kanyang pinaglilingkuran para magpasikat sa mabilis nitong pagsunod at paggawa sa inutos sa kanya ng vice leader. Iniisip ni Adelia na ang mga basura ay umaasa sa lakas ng iba. Kaya ang mga nilalang na basura ang pagkatao hindi nila nalalaman ang tunay na kahulugan ng tunay na kapangyarihan. Napatingin naman si Adelia sa nakasulat sa ibabaw ng larawan ng kanilang constellation. Nakasaad dito ang one for all. Lahat ay para sa iisang tao. Wala namang idea si Adelia kung para kanino talaga ang nakasaad na lahat ay para sa iisang tao. Kaya napangiti na lang si Adelia at tumingin sa larawan ng guardian constellation ng kanilang pamilya. Kasabay ang pagsasabi nito na sa kanyang palad din babagsak ang one for all. Samantala sa Valhalla, pinapaliwanag ng guro ang tungkol sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda. At ginagamit ng mga masasamang nilalang ang kapangyarihan ng constellations para gumawa ng masasamang bagay katulad ng pagpatay, pananakot at pananakit ng ibang tao kapalit ang salapi. Paliwanag pa ng guro na meron mga grupo at minsan ay isang tao ang gumagawa ng mga ganitong kasamaan. Ang pinakakilala sa mga masasamang gawain ay ang One God Group. Habang nagpapaliwanag ang guro tungkol sa One God Group, makikita si Jo-hyuk na may malalim na iniisip. Ito pala ay tungkol sa katawan niya ngayon na hindi niya maintindihan kung ano nangyayari. Iniisip ng ating bida sa tuwing siya ay nag-eensayo, patuloy na lumalakas ang kanyang katawan at ngayon meron na ang katawan niya na kayang kumontrol sa madaming mana. Nasabi din ng bida na mas okay ang katawan niya ngayon kaysa sa dati. Pero ang lubos niyang pinagtataka na noong una nahihirapan siyang padaluyin ng mapayapa ang ki sa kanyang katawan. Isa pa na pinagtataka niya kung bakit sobrang kaunti ng mana na meron sa kanyang katawan. Pati na din ang sobrang hina ng physical na lakas ng katawan niya ay lubos din itong pinagtataka dahil sa konting paghuhukay lang ng lupa ay kamuntika na siyang sumakabilang buhay. Iniisip pa ni Jo-hyuk kung mahina ang katawan niya ngayon, walang paraan para mabilis itong mapalakas. Pero kabaligtaran, dahil nagsimula sa walang potensyal na katawan na biglang nagkaroon ng di maipaliwanag na potensyal na mabilis inaayos ang katawan niya sa pinakamagandang pwedeng marating nito. Dahil mas lalo pa siyang naguguluhan kakaisip. Kaya nasabi ni Jo-hyuk na isang tabi muna ang bagay na yun at magpatuloy na magpalakas para ihanda ang kanyang katawan sa darating na digmaan sa Tower of Destruction. Napukaw naman ang atensyon ng ating bida dahil may biglang kumatok sa kanyang lamesa. Paglingon ni Jo-hyuk, nakita niya ang pangalawang pinakamaganda sa kanilang classroom na si So-yeon. Makikita si So-yeon na nakatingin ng kakaiba kay Jo-hyuk habang nilalagay ang nakatuping papel sa lamesa. Mabilis naman dinampot ni Jo-hyuk ang papel. At ang nakita niya lang na nakasulat dito ay hey. Hindi naman maintindihan ni Jo-hyuk kung anong gustong sabihin ni So-yeon. Lumipas ang ilang oras. Pinapaliwanag ni Instructor Kim na sa darating na linggo ay papayagan ang mga estudyanteng makalabas ng Valhalla. Dagdag pa ni Instructor Kim kung nais nilang gumala. Magpasa lang ng application patungkol sa kanilang request na makaalis at kailangan din nakasaad kung saan sila magtutungong lugar. Matapos maipaliwanag ni Instructor Kim, agad na din itong tinapos ang klase. May naiisip naman si Jo-hyuk na puntahan. Makalipas ang ilan minuto, mabilis na kumuha ng application of leave ang ating bida. Muli naman nagsalita si Borche para tanungin si Jo-hyuk kung saan ito balak magtungo. Agad naman sinabi ni Jo-hyuk na binabalak na niyang puntahan ang lugar na yon. Muli naman nagtanong si Borche ng saan. Nang biglang may tumawag na magandang boses kay Jo-hyuk. Agad naman tinignan ni Jo-hyuk ang magandang dalaga. At nagtanong kung anong kailangan ni So-yeon sa kanya. Sinabi pa ni Jo-hyuk, binalik niya ang papel na may magandang sulat kamay na niya para tanungin kung bakit, pero hindi na nag-reply si So-yeon. Nananatili naman na tameme sa harap ni Jo-hyuk ang magandang dalagita. Dahil nga aalis na mamaya si Jo-hyuk.
Pinakita na din ng bida ang application leave sa dalaga at kasabay ang pagsasabi na sabihin na nito ang gusto niyang sabihin dahil nagmamadali siya. Hindi naman matuloy ni Soyun ang nais niyang masabi sa binata. Kaya nabubuang naman ang ating bida dahil nabibitin siya sa mga salita ng dalaga na hindi tinatapos. Kaya hindi na nakapagpigil si Jo-hyuk at nasabihan ang dalaga na may diferensya sa isip. Nagulat naman si Soyun nang marinig niya ang sinasabi ni Jo-hyuk at natanong niya ito kung bakit siya sinasabihan ng ganon. Tinanong naman ni Jo-hyuk kung normal ba sa isang tao na may sasabihin pero hindi magsasalita. Hindi naman na nakasagot si Soyun. Muli naman niyang naalala ang nangyari noong nakita niya na sinundot ni Jo-hyuk ang bituka ng Rock Goblin na walang ginamit na magic. Sa nabasang libro ni Soyun ay hindi maaring mangyari ang ginawa ni Jo-hyuk. Kaya naman gusto niya itong kausapin tungkol sa ginamit niyang teknik. Pero nahihiya naman ang dalaga dahil sa kanyang pride at dahil kabilang siya sa pamilyang Yusin na kilala na bihasa sa paggamit ng espada. Kahit nais ni Soyun na matutunan ang estilo ni Jo-hyuk sa espada. Hindi naman magiging maganda kung tuturuan siya ng hindi kabilang sa kanilang pamilya ng mga teknik sa espada. Dahil magiging insulto ito sa kanilang angkan na bihasa sa paggamit ng espada. Parang kabuti naman na biglang sumulpot si Instructor Lilia sa harapan ng binata at tinanong ito kung pwede niyang malaman ang ginamit na teknik ni Jo-hyuk na pagpatay sa Rock Goblin. Hindi naman sinagot ni Jo-hyuk at sa halip ay tinanong ang instructor kung anong teknik ang ginamit niya na biglang lumilitaw sa gitna ng dalawang tao. Dagdag pa ni Jo-hyuk na hindi ba nagagalit sa kanya si Instructor Lilia dahil sa naging sagot nito sa exam. Sinagot naman ni Instructor Lilia na kathang-isip lang ng binata ang sinasabi nito dahil malabo na magalit siya sa mahusay na estudyante ng Valhalla. Saad naman ni Jo-hyuk na napahiya sa kanilang klase ang instructor dahil sa ginawa niya. Mabilis naman sinabi ni Instructor Lilia na hindi na niya iniisip pa ang nangyari sa nakaraan. Dahil ngayon ang nais niya ay gawin personal na assistant si Jo-hyuk. Tinanggihan naman ni Jo-hyuk ang alok ng instructor at mabilis na itong naglakad papunta kay Instructor Kim para ibigay ang application leave nito. Parang linta naman na kumapit kay Jo-hyuk si Instructor Lilia kasabay ang pagsasabi nito na mas maganda na maging assistant niya si Jo-hyuk. Para mapakita nila ang iba't ibang paraan ng pagpatay sa mga halimaw. Habang si Soyun nakatingin at susubukan sanang pigilan ang ating bida sa pag-alis. Dahil mabilis nakalayo si Jo-hyuk. Hinayaan na lang ng dalaga kasabay na sinabi na wala na siyang interest pang malaman ang teknik. Samantala sa dormitoryo ng Valhalla. Habang tinitignan ang kanyang cellphone. Hindi na nga nakatiis si Borche at nagtanong ito kung ano ba ang hinahanap ni Jo-hyuk. Saad naman ng bida na kailangan niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa pupuntahan niyang lugar. Kailangan din niyang makahanap ng maari niyang pagbentahan ng ilan sa kayamanan niya na pwedeng mapagkatiwalaan at ibibigay ang tamang presyo. Hindi naman nagtagal nakita na ni Jo-hyuk ang hinahanap niya. Pinapaliwanag naman kung nais nilang pumasok sa market ay kailangan nilang magbayad ng entrance fee. At sa oras na nakapagbayad sila, malaya na silang makakapag-trade sa iba't ibang tao. Naisip naman ni Jo-hyuk dahil malaya na makakapag-trade sa kahit na sino, pwedeng makatagpo ng masasamang tao na may hindi magandang pakay. At ayon sa kanyang research sa underground market ito ay gawa ng isang guardian constellation. Bigla naman lumabas ang mensahe ni Choi Aron sa cellphone ni Jo-hyuk. Nagtataka naman si Jo-hyuk sa mensahe sa kanya ng dalaga. Kaya natanong niya ito kung bakit. Nag-reply naman ang dalaga at sinabi na hindi siya makakadating sa training nila bukas dahil meron itong pupuntahan. Nag-reply naman si Jo-hyuk ng KK. Di naman nasatisfy ang dalaga dahil sa maikling reply sa kanya ng binata. At nang mag-reply si Jo-hyuk ng have a good trip. Masaya at kinilig ang dalaga kaya tinadtad niya ng emoji ang binata. Nang matapos ang nakakatuwang usapan ng dalawa. Agad nang nagpa-reserve si Jo-hyuk sa underground market para bukas ay agad na niya itong pupuntahan. Kinabukasan, naglalakad ang ating bida papunta sa underground market. Nakita nito ang lumang coffee shop na ayon sa guide, ito ang tanging lagusan patungo sa nais niyang puntahan. Nang makapasok sa loob ng coffee shop si Jo-hyuk.
Nakasaad sa guide na pag nakapasok na ito sa coffee shop may makikita itong pintuan sa kanan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Jo-hyuk at agad na itong pumasok. Natanong naman ni Jo-hyuk ang kanyang sarili kung nasa underground market na siya dahil parang napunta siya sa ibang dimension. Sinasabi naman ng ating bida na nakakaramdam siya ng kakaiba. Sigurado naman si Jo-hyuk na unang beses pa lang niya nakapunta sa lugar pero ang pakiramdam niya ay parang nakapunta na ng ilang beses sa lugar. Dagdag pa ni Jo-hyuk na pati ang buwan at ulap ay katulad ng nakita niya sa nakaraang 300 years. May bigla naman nagtanong kay Jo-hyuk kung unang beses lang niya nakapunta sa underground market. Tinignan naman ni Jo-hyuk ang suot ng lalaki. Katulad ng nakasaad sa guide. Ito ang lalaki na kukuha ng 2 million para sa entrance fee ng underground market. Para hindi na nga magkaroon ng mahabang usapan. Inabot na agad ni Jo-hyuk ang bayad sa entrance fee sa market. Iniisip naman ni Jo-hyuk na yung premyong nakuha niya sa Valhalla ay entrance fee lang sa market. Pero sigurado naman siya na sobra at higit ang makukuha niya pag nabenta ang dala niyang item. Bago umalis ang kolektor, nagtanong muna ito kay Jo-hyuk kung may nais pa bang itanong ang binata. Mabilis naman tinanong ni Jo-hyuk kung saan ito mabebenta ang dala niyang alahas. Sinabi ng lalaki na meron dalawang paraan para mabenta niya ang item. Sa auction o kaya sa merchants. Dahil walang balak si Jo-hyuk na magtagal sa underground market, tinanong niya sa lalaki kung paano makakapunta sa merchant. Sinabi naman ng lalaki na nasa 3rd district nakapwesto ang mga merchant pero kung gusto ni Jo-hyuk na best price agad. Hanapin niya si Morris at tinuro na din ng lalaki ang direksyon papunta sa lugar. Pahabol pa na sinabi ng lalaki na kailangan ni Jo-hyuk magsuot ng maskara. Dahil halos lahat ng tao sa underground market ay nakasuot ng maskara. Nagpasalamat naman si Jo-hyuk at agad na din nagsimulang magtungo sa 3rd district. Makikita na dumating na si Jo-hyuk sa pwesto ni Morris. Sinabi ng ating bida na meron siyang dalang magagandang alahas na gusto niyang ibenta kay Morris. Nasabi naman ni Morris na magiging depende sa item kung dapat ba niyang bilhin. Agad naman dumukot sa kanyang bag si Jo-hyuk. Nang makuha ni Jo-hyuk ang isang maliit na bag na naglalaman ng alahas. Agad niya itong nilapag sa harapan ni Morris. Agad naman sinilip ni Morris ang laman ng bag at nasabi na parang ordinaryong mga alahas lang ang nilalaman nito. Subalit nang kanyang suriin ang singsing, ay bigla na lang itong sumigaw. Dahil ang singsing pala na akala niya ay isang normal na alahas ay nagmula pala sa Era of Destruction. Sa isip ni Morris na kahit saang anggulo niya tignan ang singsing. Sigurado siya na nagmula ang singsing sa Era of Destruction. Napatingin naman si Morris sa bag. Nang kanyang silipin ang laman ng maliit na bag ay laking gulat niya nang kanyang mapagtanto na lahat ng alahas ay nagmula sa Era of Destruction. Bigla naman tinawag ni Jo-hyuk si Morris para tanungin ito kung magkano ang kaya niyang ibigay na presyo. Hindi naman sumagot si Morris sa tanong sa kanya ni Jo-hyuk. Patuloy lang siyang nag-iisip kung saan nakuha ng binata ang ganitong uri ng kayamanan. Dagdag pa ni Morris kung pagbabasehan ng boses ng binata ay hindi pa ito aabot ng 20 years old. Hindi na nga nakapagpigil si Morris na tanungin ang binata kung saan ito kinuha ang kayamanan na dala niya. Hindi naman nagustuhan ni Jo-hyuk ang tanong ni Morris at pinaalala kay Morris na lubos na pinagbabawal sa lugar na ito ang ganyang uri ng katanungan. Agad naman humingi ng dispensa si Morris kay Jo-hyuk. Pinaliwanag din nito na hindi lang siya makapaniwala na makakakita siya ng ganitong kadaming kayamanan na mula sa Era of Destruction. Saad pa ni Morris na wala siyang kakayahang bilhin ang lahat ng dala nitong kayamanan. Nagtanong naman si Jo-hyuk kung saan niya pwedeng ibenta ang dala niyang kayamanan. Tinuro naman ni Morris ang auction hall. Natanong naman ni Jo-hyuk si Morris kung gaano katagal aabutin bago mabenta ang isa sa dala niyang kayamanan sa auction hall. Sinagot naman agad ni Morris ang katanungan ng binata na aabutin ng 2 linggo bago ito mabenta. At kailangan din magpunta ni Jo-hyuk sa auction hall para kunin ang salapi na pinagbentahan sa kanyang kayamanan. Tanong naman ni Jo-hyuk kung sakaling may bumili, magkano naman ang presyo ng isa. Tahimik naman iniisip ni Morris ang presyo ng isang item.
At dahil meron commission na 10% ang auction hall. Kaya kinailangan pa ni Morris ang calculator para saktong-sakto kung magkano ang matitirang pera. Lubos naman nagulat si Jo-hyuk at isa-isang binilang ang mga zero sa calculator ni Morris. Dahil sa pagiging tapat ni Morris sa ating bida kaya minabuti ng kunin ni Jo-hyuk ang kayang ibayad sa kanya ni Morris kapalit ang lahat ng kayamanan na kanyang dala. Nagulantang naman si Morris dahil hindi nito inaasahan ang nangyari. Dito ay pinapaliwanag ang mga artifacts na nagmula sa Era of Destruction. Mataas ang value ng mga ito, hindi lang naging basehan ang edad ng bawat artifacts kundi dahil sa mga constellation na nagkakaroon ng kakaibang reaksyon sa hindi malamang dahilan. Makikita si Morris na muli na naman sinusuri ang mga kayamanang mula sa Era of Destruction. Nasabi ni Morris na may lumalabas na aura sa mga artifacts na nagmula sa Era of Destruction. Iniisip ni Morris na hindi niya akalain na darating ang isang araw na makaka-jackpot siya. Sinasabi pa nito na parang buy 2 take 8 ang nangyari sa transaksyon nila ng binatilyo. Nagulat naman si Morris nang biglang dumating ang isang nilalang. Mas nagulat pa ito nang masilayan niya kung sino ang nilalang na dumating sa kanyang harapan. Ito pala ang underground market owner na kilala sa tawag na Black Cat. Lumipat naman ang eksena sa ating bida na pinapakita na nakalabas sa underground market. Sinasabi ni Jo-hyuk na hindi naging komportable ang pakiramdam niya. Pero hindi naman nito mapaliwanag kung bakit ganun ang pakiramdam niya sa lugar. Napatingin naman ang ating bida sa kanyang salapi. Sa isip ng binata na sa oras na kailangan niya ulit ng pera. Kukuha lang siya sa kayamanan niyang nakatago sa ilalim ng lupa. Hindi naman inaasahan ng ating bida na may biglang tatawag na number sa kanyang phone. Para malaman kung sino ang tumatawag kaya sinagot na agad niya ito. Laking gulat ni Jo-hyuk nang malaman na si Instructor Lilia ang tumawag. Masayang sinasabi ni Instructor Lilia kung nasan ang binata, ililibre daw niya ng masarap na pagkain si Jo-hyuk. Nagtataka naman si Jo-hyuk kung paano nalaman ni Instructor Lilia ang kanyang numero. Mayabang naman sinagot ni Instructor Lilia na madali lang ang ganun bagay para sa kanya. Dagdag pa ng instructor na magkita na lang sila sa tapat ng fitness room sa Valhalla at agad na nitong binaba ang tawag kay Jo-hyuk. Iniisip ni Jo-hyuk na hindi talaga siya titigilan ni Instructor Lilia. Pero wala naman sigurong masama kung pumunta at kumain siya ng libre. Bumalik naman ang eksena kay Morris at Black Cat. Nagtatakang tinanong ni Morris si Black Cat kung anong pakay sa pagpunta sa kanya. Sinagot naman ni Black Cat kung may problema ba kung dalawin nito ang shop ni Morris. Paliwanag naman ni Morris na ang katulad niya na normal lang na merchant ay hindi pag-aaksayahan ng oras ni Black Cat. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Black Cat at sinabi nito ang tungkol sa pagpaparehistro ni Morris sa auction hall. Dagdag pa ni Black Cat na sigurado siya na hindi normal ang item na ipapa-auction ni Morris. Tinanong naman ni Morris kung ano talaga ang pakay ni Black Cat sa kanya. Diretsahan naman sinabi ni Black Cat na hindi siya mismo ang may pakay kay Morris kundi gustong makita ng constellation niya kung anong item ang hawak ngayon ni Morris. Hiniling din nito kung maaari ba nitong makita ang item ni Morris. Mabilis naman sinagot ni Morris nang syempre kasabay ang paglabas sa maliit na bag. Naagad din sinilip at sinuri ni Black Cat kung ano ang laman ng bag. Hindi pa man nagtatagal sa kamay ni Black Cat nagkaroon agad ng matinding reaksyon ang constellation niya. Nalubos na gumulantang sa katawan lupa ni Black Cat. At nasabi nito na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong katinding reaksyon ang constellation niya. Dumako na nga ang eksena sa pagdating ni Jo-hyuk alias Boy Palibre at Instructor Lilia sa restaurant ng Valhalla. Pinapakita kung paano lapiruti ni Instructor Lilia ang pasta sa kanyang tinidor. Nang ito ay makain ng instructor. Agad nitong nasabi na the best talaga ang mga pagkain sa restaurant ng Valhalla na parang luto ni Boy Logro. Napansin naman ng instructor ang hindi kumakain na si Jo-hyuk. Na agad itong tinawag at tinanong kung bakit ayaw nitong lapain ang kanyang pagkain. Nasabi pa ni Instructor Lilia na dapat nang lumamon si Jo-hyuk bago pa lumamig ang pagkain nito. Na agad naman sinunod ng ating bida at nagmamadali nitong sinubo ang kanyang pagkain. Tinanong naman ng ating bida ang instructor kung ano ang rason sa paglibre nito sa kanya.
Hindi naman agad tumugon ang instructor, sabay pinikit nito ang kanyang mata. At bigla na lang itong sumunggab kasabay ang pagsasabi na gusto nitong gawin assistant niya ang binatilyo. Na agad naman tinugunan ng ating bida ng ayoko. Saad naman ni Instructor Lilia na dapat ay pag-isipan muna ng 100 beses ng binata bago ito tumanggi na maging assistant niya. Dahil madaming benepisyo ang pwede nitong makuha pag naging assistant niya ito. Tinanong naman ng binata kung anong mga benepisyo ang tinutukoy ng instructor. Nakabungis-ngis na sumagot si Instructor Lilia at saad nito na isa sa benepisyo na pwedeng makuha ng binata ay ang scholarship sa Valhalla. Dagdag pa ni instructor na magkakaroon ng pagkakataon si Jo-hyuk na gumawa ng thesis kasama ang instructor. At sa thesis na gagawin nila, pwede mailagay ang pangalan ng ating bida sa World Monster Research Association na magbibigay sa binata ng kasikatan at kayamanan. Sinabi pa ni instructor kung sa ngayon ay pwede lang itong umalis sa Valhalla ng 1 beses kada 1 buwan. Pag naging assistant niya ito ay maaari na itong rumampa ng 2 beses kada 1 linggo. Muli naman sinabi ni Jo-hyuk na ayaw nito. Mababakas naman sa mata ng instructor ang nagtutubig nitong mata. Kasabay ang pakiusap nito na maging assistant niya si Jo-hyuk. Sa isip naman ni Jo-hyuk na walang kwenta ang benepisyo na makukuha niya. Ang importante ngayon para sa kanya ay makapunta sa Eye of the Great Forest na wala pa siyang idea sa lugar nito at kung saan ito matatagpuan. Nanlulumo naman si Instructor Lilia dahil hindi nito makumbinsi si Jo-hyuk na maging assistant niya. Dahil ayaw pa rin sumuko ni Instructor Lilia, sinabi nito sa binata na meron siyang alam na hindi alam ni Jo-hyuk. Ito ay tungkol sa dalaga na itatago natin sa pangalang Choi Aran. Dahil alam na ng ating bida na gagamitin ni Instructor Lilia ang patungkol kay Choi Aran. Kaya nagpanggap ito at sinabi na wala siyang paki sa dalaga. Kahit na sinabi ni Jo-hyuk na wala itong paki kay Aran, patuloy lang na sinabi ni Instructor Lilia ang tungkol sa dalaga. Ito ay tungkol sa pagpapatalsik kay Aran sa pamilyang Choi. Mabilis naman tumayo ang binata at sinabi nito kung wala naman ang sasabihin pang mahalaga ang instructor ay mauuna na itong umalis. Agad namang pinigilan at tinanong ng instructor kung bakit aalis na agad si Jo-hyuk. Sumagot naman ang ating bida na tapos na itong lumamon at hindi na siya interesado pa sa nais nitong sabihin. Sinabi ni Instructor Lilia na katulad ng sinabi niya na sekreto tungkol sa pamilyang Choi. Kailangan niya ding sabihin ang sekreto kung paano niya natuhog ang bituka ng Rock Goblin para maging quits na sila. Iniba naman ni Jo-hyuk ang usapan at tinanong ang instructor kung maaari ba niya itong tanungin. Agad naman tumugon ng oo ang instructor, kaya tinanong na niya agad ito kung bakit nagpapakahirap ang instructor na magturo sa mga estudyante. Sumagot naman si Instructor Lilia na bilang isang instructor nais nitong ibahagi at ituro sa mga estudyante ang iba't ibang uri ng halimaw na maaari nilang makalaban sa hinaharap. Dagdag pa ng instructor, madaming mapanganib na halimaw na maaari nilang ikapahamak kung kulang ang kanilang kaalaman. Kaya bilang instructor gagawin niya ang lahat ng kaya niya para sila ay mag-abayan. Natuwa naman ang ating bida sa sagot ng instructor kasabay ang pagsasabi na ito ay mahusay. At sinabayan na din ang kanyang paglisan na lubos naman kinagulat ni Instructor Lilia. Mabilis naman humabol ang instructor at muling itinanong sa bida kung paano niya natuhog ang bituka ng Rock Goblin. Na mabilis naman sinagot ng ating bida ng secret. Samantala sa tahanan ng pamilyang Choi, masisilayan natin na kasama ni Aran ang kanyang ama at kuya. Dito ay nagsasalita ang ama ni Aran na si Choi John tungkol sa gaganapin na test sa kanilang pamilya. Gusto nito malaman kung ano ang intensyon ng dalawa sa paglahok sa nasabing test dahil ang magwawagi dito ang susunod na mamumuno sa angka ng Choi. Ito naman ang panganay na anak ni Choi John na si Choi Jin. Si Choi Aran naman ang pangalawa na anak ni Choi John. Paliwanag pa ng kanilang ama na kung sino ang mapalad na magwawagi ay magkakaroon ng magandang kontrata sa kanilang constellation gamit ang Sacred Relic. Dagdag pa nito na ang Sacred Relic ang magiging patunay para sa susunod na mamumuno ng angkan. Saad pa ni Choi John na rektahang aalisin sa pamilya ang hindi magwawagi. Matapos mapaliwanag sa magkapatid ang mangyayari, muli niya itong tinanong kung itutuloy pa rin ba nila ang pakikilahok sa test. Pakitang gilas naman na sumagot ng oo ang nakakatandang kapatid ni Aran.
Habang nasambit ni Aaron na magpapatuloy siya. Makikita na hindi natuwa ang ama ni Aaron sa kanyang desisyon. Pero agad naman itong nagtimpi. At pinaalala sa magkapatid na gaganapin ang test matapos ang 3 linggo. Matapos ang pag-uusap sa kanilang ama, makikita na naglalakad ang dalawa. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang nagsalita si Choi Jin na hindi pa rin ba nakakahalata si Aaron. Nagtatakang natanong nito kung ano ang hindi niya nahahalata. Naiinis naman sinabi ni Choi Jin na hindi niya ba nakita ang naging reaksyon ng kanilang ama noong sinabi niya na makikilahok siya sa test. Naalala naman ng dalaga ang naging tingin sa kanya ng kanyang ama. Mapang insulto naman sinabi ni Choi Jin na patuloy pa rin nangangarap na maging pinuno ng pamilya ang anak sa labas na si Aaron. Mababakas naman sa itsura ng dalaga na hindi nito nagustuhan ang lumabas na salita sa bunganga ng ulupong. Mayabang pang sinabi ng ulupong na wag nang mangarap si Aaron na mananalo sa gaganapin na test. Dahil ang katulad ni Aaron na hindi man lang nabigyan ng blessing ng constellation ay hindi siya magagawang talunin. Dagdag pa ng hambog na ulupong, na hindi lang blessing ang nakuha niya kundi kontrata sa isang constellation. Pahabol pa ng ulupong na mas magandang sumuko na lang si Aaron para maawa siya. Bago siya alisin sa pamilya at tuluyan ng maging palaboy ay aabutan niya ito ng pocket money na magagamit niya na pangkain. Pagbabanta nitong sinabi na magkita na lang ulit sila sa araw ng test. Naalala naman ni Aaron ang sinabi ng kanyang ina. Bago namatay ang nanay ni Aaron, sinabi nito na kailangan ni Aaron maging pinuno ng pamilya at maging malaya na gawin ang lahat ng gusto nito. Muli naman nabuhayan ang dalaga at makikita sa kanyang muka na handa na siyang makipagdurugan ng bungo. Kinabukasan sa classroom. Habang nagtuturo ang instructor, si Jo-hyuk naman iniisip ang tungkol kay Choi Aaron. Bigla naman nagsalita si Borche para sabihin kay Jo-hyuk na malapit na ang midterm test nila. Patanong na tugon ni Jo-hyuk kung bakit mas seryoso pa si Borche pagdating sa pag-aaral. Patuloy lang nagdaldalan ang dalawa kahit may instructor na nagpapaliwanag tungkol sa midterm test na gaganapin sa susunod na 2 linggo. Saad ng binata na hindi niya binibigyan ng masyadong atensyon ang lecture ng mga instructor. Nagpanggap naman si Borche na hindi din interesado sa sinasabi ng instructor. Naririnig niya lang ang mga turo at sinasabi ng instructor sa klase dahil nandun ang bida. Sinabi naman ni Jo-hyuk na kailangan niya ang Valhalla para makarating sa Eye of the Great Forest na binigay na mission sa kanya ng system. Bigla naman nag-iba ang itsura ng ating bida at nakaisip ito ng kalokohan na ipapagawa kay Borche. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at sinabi kay Borche na dahil nakikinig at nag-aaral ng mabuti si Borche, siya na ang palaging sasagot ng mga exam ni Jo-hyuk. Nakaramdam ng matinding hilakbot si Borche at naunawaan na nito ang gustong mangyari ni Jo-hyuk. Dagdag pa ni Jo-hyuk na nakaraan sa exam kay Instructor Lilia, tinanong nito ang bida kung bakit ganon ang naging sagot niya sa exam. Na ibig sabihin ay seryosong nag-aaral si Borche. Saad pa ng ating bida na aasahan niya si Borche na maayos na gagawin ang inatang sa kanya na tungkulin. Kasabay na pinapakita ang mabait na muka ng ating bida. Habang pinagpapawisan ng malapot si Borche ay wala na itong nagawa pa at pumayag na lang sa nais ng ating bida. Kasabay ng pagtatapos sa maayos na usapan ni Jo-hyuk at Borche ay doon na din natapos ang kanilang klase at sinabihan na sila ng instructor na maari na silang magpalaboy-laboy sa labas ng classroom. Nagmamadaling tumayo sa kinauupuan si Jo-hyuk para magtungo sa training grounds. May malamig at malumanay na boses ang tumawag sa ating bida. Ito ay ang dalaginding na si Choi Aaron. Agad nitong sinabi sa ating bida na kung maaari siyang sumama na mag-ensayo. Napansin naman ng ating bida ang nakasabit sa balikat ng dalaga. At tumugon ng oo sa tanong ng dalaga. Kasunod ang pagsasabi kung nais ba ni Aaron na magsanay na kasama siya gamit ang espada. Nabigla naman ang dalagita sa hindi inaasahan katanungan ng binata. Kaya sinambit ni Jo-hyuk na dahil simula nang mag-ensayo sila sa pagpapatibay ng katawan at pagpapalakas ng stamina. Ngayon na lang ulit nakita ni Jo-hyuk si Aaron na dala ang kanyang espada. Dagdag pa ng binata, ituturo muna nito sa dalaga ang tamang paghawak sa espada at tamang posisyon ng katawan.
Nasabi na din ito na magtungo na sila sa training room para agad nang magsimula. Mababakas naman sa muka ng dalaga ang nararamdaman nitong ligaya dahil tuturuan na siya ng binata. Makikita na dumating na ang dalawa sa training room. Bago sila magsimula, tinanong muna ng ating bida ang dalaga kung kailan ang huling beses na hinawakan nito ang kanyang espada. Sinabi ng dalaga sa binata na simula nang sumailalim siya sa pagsasanay sa pagpapalakas ay hindi na niya ito nahawakan. Matapos magsalita ng dalaga, agad inutos ni Johyuk na ilabas nito ang kanyang espada. Makikita naman na sinunod agad ng dalaga ang binata kasunod ang mabilis at swabeng paglabas nito sa kanyang espada. Dito ay pinapakita ni Johyuk ang tamang posisyon ng mga daliri at sinambit nito sa dalaga na higpitan ang pagkakahawak sa espada at lagyan ng lakas ang kanyang mga daliri. Isa-isang sinunod ng dalaga ang instruction sa kanya ni Johyuk. Nang kanyang mahigpitan at malagyan ng lakas ang kanyang daliri. Nagulat siya sa kanyang nasilayan. Dahil may aura na biglang lumabas sa kanyang espada. Nagtataka naman ang dalaga at nasabi sa kanyang sarili na hindi ito gumamit ng magic pero nararamdaman niya na may kakaibang lakas ang nakabalot sa kanyang espada. Matapos makita ni Johyuk ang resulta ng ginawa ni Aaron. Inutusan niya ito na sumugod sa kanya gamit ang kanyang lakas. Agad naman tumugon ang dalaga at sinabi na maghahanda na siyang umatake. Kaya mabilis niyang binalik ang espada sa lalagyanan nito at pumorma na ito senyales na anumang oras ay aatake na ang dalaga. Dito nga ay nagpalabas na ang dalaga ng kanyang magic na tinatawag na Meralco. Upang madagdagan ang bilis sa kanyang galaw. Kaya naman matapos nitong maglagay ng magic, ay agaran na itong sumugod. At nagulantang naman ang dalaga sa napakalaking improvement ng kanyang bilis. Pero nasangga pa rin ng ating bida ang pinakawalang atake ni Aaron. Nasabi din ng binata na malaki ang pinagbago ng kanyang bilis kumpara sa una nilang laban. Dagdag pa ng binata na hindi na kailangan ni Aaron na maglagay ng magic sa kanyang katawan. Muli naman sumunod ang dalaga na alisin ang magic. Kasunod nito ay muling naghanda ang dalaga at hindi na nga naglaon sumugod ito kasabay ang pagbitaw sa kanyang skill na San Pedro Slash. Katulad ng naunang atake ni Aaron ay mabilis din itong nailagan ng ating bida. Kasunod ng pag-ilag ay naghanda itong pitikin ang espada ni Aaron. Kasabay ang pagsasabi sa dalaga na tuwing natatapos itong umatake at hindi tumama sa kalaban. Dapat niyang ibalik agad ang postura ng kanyang katawan at mabilis na gumalaw para maiwasan ang posibilidad na counter-attack ng kanyang kalaban. Dagdag pa ng ating bida na huwag titigil sa pag-atake ang dalaga hanggang sa magawa nito ang tinuro niya. Tumugon naman ng okay ang dalaga. Nagpatuloy lang ang kanilang pagsasanay. Tuloy-tuloy na inatake ng dalaga ang ating bida hanggang sa mahambalos na nito ang kalupaan kaya bahagyang nahinto ang dalaga. Habang nagpapa-cute na nakatingin ang ating bida sa magandang dalaga sa kanyang harapan. Nasa isip naman ng dalaga na inaasahan na niya na malaki pa ang kulang sa abilidad niya para makasabay kay Johyuk. Matapos niyang maisip ang kakulangan sa kanyang abilidad ay muli nitong pinaliguan ng atake ang ating bida. Habang sunod-sunod ang pag-atake ng dalaga, iniisip niya na malaki ang pagpapasalamat niya sa ating bida dahil sa mga training at gabay nito. Nararamdaman niya na kung magpapatuloy siya na kasama ang ating bida ay mas lalo siyang lalakas. Lumipas na nga ang ilang oras. Patuloy lang nag-eensayo ang dalawa sa training room. Agad namang matatanaw ang mga bakas sa matinding bakbakan na ginawa ng dalawa. Mapapansin ang nanghihina at naghahabol ng hininga na dalaga. Dahil nakikita ng ating bida na wala ng lakas si Aaron. Kaya sinabihan na niya ito na ilang oras na din naman silang nagsasanay kaya pwede nang magpahinga ang dalaga. Di pa man natatapos sa sinasabi ay bigla nang bumagsak si Aaron dahil sa sobrang kapaguran. Habang nagpapahinga ang dalaga, iniisip nito na malaki na ang pagkakaiba niya noon at sa ngayon. Napakalayo na ng lakas niya kumpara noon sa entrance ceremony. Pero kahit na malaki na ang pinagbago ng kanyang abilidad, hindi pa rin niya magawang makasabay kay Johyuk. Dito nga ay tinawag ng dalaga ang ating bida. Agad naman tumingin si Johyuk kay Aaron. Diretsahan tinanong ni Aaron ang binata sa kanyang harapan kung sa susunod na mga araw ay pwede ba sila ulit mag-sparring. Sumagot naman si Johyuk na baka hindi muna.
Pero sa isip ng binata na masaya siya turuan si Aaron dahil meron itong matinding determinasyon at talento na bihira lang makita. Dagdag pa ng binata may mga teknik si Aaron na lubos na kakaiba. At dahil sa mga teknik ng dalagita ay lubos naman itong nakakatulong sa kanya na mas mapalakas ang kanyang pakiramdam. Saad pa ng binata kung kasing lakas niya lang ang dating katawan niya. Di siya magdadalawang isip na gawing disciple si Aaron. Muli naman inulit ni Aaron ang kanyang katanungan kay Jo-hyuk kung pwede ba ulit sila mag-sparring sa susunod na araw. Naisip naman ni Jo-hyuk na biruin muna ang dalaga kaya sinabihan niya ito ng hindi na. Sa isipan naman ng dalaga kaya tumanggi si Jo-hyuk dahil hindi pa karapat-dapat ang kanyang abilidad na mabigyan ulit ng sparring match. Kaya sumagot ang dalaga na naiintindihan niya. Hindi naman makapaniwala si Jo-hyuk na hindi siya kinulit ni Aaron. Kaya tinanong niya ito kung sumusuko na agad si Aaron. Pero ang naging sagot lang ni Aaron na tama naman ang ginawang pagtanggi ni Jo-hyuk. Pero sa isip ni Aaron, buo na ang kanyang desisyon na sundan si Jo-hyuk at sundin kung ano ang sabihin nito. At hindi magtatagal ay siguradong mas lalo pa siyang lalakas. Dahil naguguluhan si Jo-hyuk sa sinabi ni Aaron kaya sinabihan na niya itong magpahinga at bukas na lang ulit. At nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Lumipas ang 2 linggo. Pinapakita na malapit nang magsimula ang midterm exam ng mga estudyante. Makikita si Soyun na nagmamasid lang sa kanyang paligid. Habang si Siyok ay nagtataka at tinatanong ang sarili kung lahat ba ng mga estudyante sa paligid ay mga first year. Mababakas naman sa muka at kamay ni Aaron na gusto na niya magsimula ang exam para makapanghiwa na ito ng mga katawan ng mga halimaw. Dahil hindi nakikinig sa klase ang ating bida kaya wala siyang kaalam-alam kung bakit sila pinapunta ng stadium. Muli naman pinaalala ni Borche na ngayong araw gaganapin ang kanilang midterm exam. Tinawag na ni Instructor Lee ang atensyon ng mga estudyante. Nang makuha na nito ang atensyon ng mga estudyante, sinabi na nito na ipapaliwanag na niya ang gagawin sa midterm exam. Ito ay ang dungeon attack. Matapos magsalita ni Instructor Lee, makikita na biglang yumanig ang buong stadium ng Valhalla na labis na kinagulat ng mga estudyante. Kasabay ang mga pintuan na parang kabute na bigla-bigla na lang lumalabas kung saan. Paliwanag naman ni Instructor Lee ang mga pintuan sa kanilang harapan ay ang magiging lagusan nila papunta sa dungeon. Dagdag pa ni Instructor Lee na maari silang bumuo ng isang team na hindi lalagpas sa 8 miyembro. Paliwanag pa nito na kailangan lang nilang matapos ang dungeon bago maubos ang 5 oras. Saad pa ng instructor na magiging depende sa performance nila ang makukuha nilang score. At para naman sa hindi makakatapos ng dungeon sa tinakdang oras ay automatic na bagsak. Matapos ang mahabang paliwanag inannounce na ang pagsisimula ng midterm exam. Pinagmamasdan ng 2 instructor ang mga nagkakagulong estudyante. Nasabi naman ni Instructor Kim na katulad ng kanyang inaasahan na magiging magulo ang pagbuo ng isang team. Sumang-ayon naman si Instructor Lee at sinabi na kailangan lang sa isang grupo ay isang leader na mag-aayos at magbibigay ng role sa mga miyembro nito. Pinakita si Soyun na maayos binubuo ang kanyang team. Sa isip-isip ng dalaga ang kailangan niya na maisali sa team yung kasing lakas niya o mas malakas sa kanya para maging madali ang pagtapos sa dungeon. Lumapit naman ang 2 haliparot at sinabi ng lalaki kay Soyun na sasali ito sa grupo ni Soyun. Nang makabuo na ito ng isang grupo sinigaw na agad ng dalaga na pasukin ang dungeon. Dahil para sa dalaga ang manguna sa exam ang kailangan niyang abutin. Matapos na makapasok ang grupo ni Soyun ay isa-isa na din pumapasok sa dungeon ang iba't ibang grupo. Pinag-aaralan naman ni Jo-hyuk ang nangyayari sa kanyang paligid. Nasabi din ito na kada team na pumapasok sa dungeon ay binibigyan ng score ng mga instructor. Napansin din ni Jo-hyuk si Aaron na nakatayo mag-isa kaya nilapitan niya ito para tanungin. Nang siya ay makalapit sa dalaga agad niya itong tinanong kung bakit hindi pa ito pumapasok ng dungeon. Sinabi naman agad ng dalaga na kung ano ang sasabihin sa kanya ni Jo-hyuk ay yun ang gagawin at susundin niya. Hindi naman inaasahan ni Jo-hyuk ang sinabi ng dalaga. Lubos din itong nagbigay sa kanya ng palaisipan dahil sa kakaibang kinikilos ng dalaga.
Dagdag pa ni Jo Hyuk matapos ng kanilang ensayo sa training room palagi nang nakasunod at ginagawa din ng dalaga kung ano ang ginagawa niyang ensayo. Dito nga ay sinabi na ng ating bida na papasok na ito ng dungeon ng mag-isa. Agad naman humingi ng permiso kay Jo Hyuk ang dalaga na kung okay lang ba na papasok din siya ng mag-isa. Habang naglalakad sinasabi ni Jo Hyuk na mukha namang hindi delikado kaya bahala si Aran na magdesisyon kung gusto nitong pasukin ang dungeon ng siya lang. Hindi naman na ito sumagot at pinagmasdan na lang ang binata na papasok sa dungeon. Napansin ng dalawang nilalang na wala pang nasasalihan na grupo ang dalaga. Kaya naman sinabi ng isa kung wala pang grupo ang magandang dalaga ay subukan nila itong isali sa kanila. Kaya naman nilapitan niya ito at sinubukan alukin na sumali sa kanilang grupo. Paliwanag pa ng nilalang na kulang pa sila ng isang miyembro. Humingi naman ng paumanhin ang dalaga at sinabi nito na papasok siya ng dungeon ng mag-isa. Nag-aalala naman ang nilalang sa maaari mangyari kay Aran. Kaya sinubukan niya itong pigilan kasabay ang pagsasabi na huwag pumasok mag-isa. Kinakausap naman ni Aran ang kanyang sarili at sinasabi nito na kakayanin niya dahil sinabi sa kanya ni Jo Hyuk na hindi delikado. Sinubukan ng nilalang na muling pigilan ang dalaga. Pero nabigo itong pigilan si Aran dahil diretso itong pumasok na parang papasok lang ng bahay niya. Matapos makapasok ang lahat sa dungeon, makikita ang mga instructor na nagmo-monitor sa nangyayaring kaganapan sa loob ng dungeon. Ipinapakita din ang paghaharap ng 3 estudyante at ng isang pandak na goblin. Mapapansin din ang sobrang takot na makikita sa kanilang pagmumuka kaya inaasahan na ni Instructor Kim na mababa ang makukuha nilang score. Dahil ang matandang nasa harap ng monitor ay hindi lang basta instructor. Dahil bago maging instructor ang matanda, isa muna itong alamat na mandirigma na kilala bilang Master Clear. Dahil noong aktibo pa ito na nakikipagbasagan ng muka sa mga halimaw. Ang libangan nitong gawin ang pag-clear sa mga dungeon, na may 100% na magtatagumpay at lahat ng halimaw sa dungeon ay diretso sa impyerno. Matapos magbigay ng tsismosong kwento si Instructor Kim. Seryosong pinapanood ng matanda ang 4 na kabilang sa kilalang angkan. Sinasabi nito na naniniwala siya na magtatagumpay ang 4 at sigurado siya na malayo ang mararating nila. Dagdag pa ng matanda na merong isa sa 4 ang mangingibabaw. Pinakita naman na si Soyun ang tinutukoy ni Tatang. Samantala sa loob ng dungeon, makikita si Soyun na nagbibigay ng instruction sa kanyang kagrupo. Sinasabi ng dalaga na kailangan ng may mga panangga na pigilan at harangin ang mga halimaw. Kasunod ang pag-uutos sa mga namamana na magpakawala ng atake. Nang ito ay matagumpay na tumama sa halimaw, mabilis sumugod ang dalaga sa magandang paraan. Hindi naman na nakakilos pa ang goblin dahil tinakpan nito ang kanyang mata para walang makita sa kanyang harap. Kaya wala nang nagawa ang goblin at nasalo ng kanyang muka ang rumaragasang espada ni Soyun, na naging sanhi sa halimaw na mapunta sa kabilang buhay. Namangha naman ang matanda nang pinamalas ng dalaga ang kanyang husay sa pamumuno sa isang koponan. Mahusay nitong nabigyan ng kanya-kanyang parte ang bawat miyembro nito na parang matagal na niyang ginagawa ang pagpasok sa isang dungeon. Naalala din ng matanda ang unang araw sa entrance ceremony kung saan nawalan ng malay ang dalaga matapos masikmuraan ng ating bida. Nasabi din ng matanda kung nagkataon na wala ang binata sa entrance ceremony sigurado siya na ang dalaga ang mauuna sa lahat ng competition at exam. Bigla naman nitong naisip kung ano ang ginagawa ng binata sa loob ng dungeon kaya nagmamadali nitong pinindot ang pangalan ni Jo Hyuk. Nang makita ng matanda ang nakasaad na walang matagpuan ang system patungkol sa binata, ang tangi nitong naisip ay hindi na pagtagumpayan ng binata na malagpasan ang naging exam. Dahil para sa matanda ang mga kabilang lang sa 5 angkan na may S-class constellation ang tingin nitong angat sa lahat at magbibigay ng bagong pag-asa sa sanlibutan. Para din makumpirma ang hinala nito sa pagbagsak ng binata. Sinilip ni Lolo ang listahan ng nakapasa at bumagsak. Nang kanya itong makita ay biglang nanglaki at pinagpawisan ng malamig ang matanda. Ilang segundo din itong huminto sa kanyang paghinga at ilang segundo naman huminto sa pagtibok ang kanyang puso dahil sa sobrang gulat ng bumulatlat sa kanyang harapan ang katotohanan. Nang makabalik sa tamang pag-iisip ang matanda,
Nakita nito na solo at walang kasama ang binata nang kanyang matapos ang dungeon. At ang matindi pa ay natapos ni Jo-hyuk ang midterm exam na magiging makasaysayan sa Valhalla dahil ito ang pinakamabilis na nakatapos ng midterm exam. Hindi naman makakapayag si Tatang na hindi mapapanood ang pambabalasubas ni Jo-hyuk sa loob ng dungeon. Kaya dali-dali nitong hinanap ang video para personal na matunghayan kung paano natapos ng binata ang dungeon. Dito nga makikita natin ang binata nakakapasok lang sa dungeon. Mapapansin din agad ang mga halimaw na sama-samang sumusugod patungo sa kanya. Dahil mabagal lang tumakbo ang mga halimaw, naisip ng binata na hilutin muna ang kanyang balikat. Nang ito ay matapos maghilot napansin niya na medyo malayo pa ang mga halimaw kaya minabuti na nitong siya ang sumugod sa mga ito. Napansin ni Jo-hyuk ang dalawang tiyanak na masama ang tingin sa kanya. Dahil hindi nagustuhan ni Jo-hyuk ang tabas ng muka ng dalawang tiyanak. Kaya agad niyang sinundot ang muka ng mga ito. Makikita naman ang tiktik na nakasabit sa kisame at pinagtatawanan nito ang ating bida sa pag-aakala na hindi siya nito maaabot. Masaya naman ang ating bida na ginamit na panungkit ang kanyang espada na tumama at tumagos hanggang sa bungo nito. Pagtapos nitong hatiin ang ulo ng tiktik, naramdaman niya naman ang ibang elemento sa kanyang likuran. Nang kanya itong tignan, nakita niya ang dalawang kapre na gusto siyang gawing alikabok gamit ang dalawang naglalakihang betuta. Agad din naman hinambalos ng dalawang kapre ang ating bida. Na mabilis nitong nailagan kasabay ang paggilit sa leeg ng mga ito. At dahil sa hindi kaaya-ayang pagpatay na ginawa ni Jo-hyuk sa mga elementong nakatambay sa dungeon. Kaya mas pinili na lang ng author na wag na itong ipakita sa atin. Hindi naman masikmura ng tatlong guro ang ginagawa ng binata. Pinapakita naman na makakaharap na ng binata ang final boss sa dungeon na tinatawag na Stone Golem. Sinasabi naman ng matanda, na special ang Stone Golem kaya nilagay ito sa dulo ng dungeon para magbigay ng huling balakid sa mga estudyante. Hindi pa man natatapos sa paliwanag ang matanda. Mabilis na itong umatake sa ating bida. Masaya naman pinagmamasdan ni Jo-hyuk ang palad ng golem na patungo sa kanyang ulo. Alam ng binata na special ang Stone Golem kaya ginamit nito ang kanyang teknik na Hell Strike na direktang tumama sa kanyang kalaban. Matapos tumama ang atake ng ating bida makikita na pagulong-gulong na lang na parang bola ang ulo ng Stone Golem. Sa kanyang nasaksihan na pagtapos ng binata sa dungeon. Lubos nang naunawaan ni Tatang na talagang espesyal at may malahalimaw na lakas ang ating bida. Kaya nasabi nito na si Jo-hyuk ang kanyang tatanghalin na top 1 sa midterm exam. Makikita na magkakasunod ng nagsisilabasan sa dungeon ang mga estudyante. Habang ang mga pangunahing mga karakter naghihintay ng anunsyo sa pagtatapos ng midterm exam. Makikita sa loob ng teacher's room si Instructor Kim na kasalukuyang pinagmamasdan ang lumabas na resulta ng mga estudyante sa kakatapos lang na midterm exam. Makikita natin ang 8 sa mga nangunguna sa midterm exam. Pumasok din sa pangwalo ang mukhang tuko na kilala bilang Rockdale. Naalala naman ng guro ang nangyaring pag-uusap nila ng matandang alamat. Dito ay pinag-uusapan ng dalawa ang naging resulta ng midterm exam ni Choi Aaron. Kung kay Jo-hyuk wala siyang katanungan dahil nakita niya kung paano magwala ang binata sa loob ng dungeon. Pero pagdating kay Choi Aaron, gusto niyang marinig ang naging dahilan kung bakit ito pumangalawa sa naging exam. Paliwanag ni Lolo kung bakit si Choi Aaron ang naging pangalawa. Katulad kay Kim Jo-hyuk. Si Choi Aaron ay solo din binalagbag ang dungeon at halos magkasunod lang silang natapos ng binata. Ang pinagkaiba lang meron tinamong mga gasgas at galos ang dalaga samantalang si Jo-hyuk kahit konting pawis ay wala. Nasabi naman ni Instructor Kim, na una palang inaasahan na niyang mauuna si Jo-hyuk sa lahat pero hindi niya inaasahan na lalabas ito ng dungeon na walang tinamong pinsala. Dagdag pa nito sa pagkakakilala niya kay Choi Aaron malabo itong sumuong sa panganib. Kinuwento ni Tatang na ibang-iba na ang dalaga ngayon. Noong pinanood niya sa video ang pagpasok ng dalaga. Para siyang nakakita ng massacre sa loob ng dungeon na walang awang pinagpapapatay ang mga halimaw. Dahil sa mga pinamalas na talento, abilidad at husay sa pakikipaglaban ng mga nasa top. Hindi na siya magugulat kung balang araw ay isa sa kanila ang magiging the one.
Nagbigay ng malaking palaisipan kay Instructor Kim ang The One. Bumalik na sa kasalukuyan. Naalala naman ito noong bata pa si Aaron. Dahil may angking kagandahan at mahinhinding kumilos ang batang Aaron. Kaya naman sinabi noon ng instructor na magiging model ito. Tinatanong niya ang kanyang sarili. Kung si Jo Hyuk ba ang rason sa pagbabago ng dalagita? Bigla naman pumasok sa isip niya na may namumuong relasyon kay Aaron at Jo Hyuk pero agad niya din kinontra kasabay ang pagbatok sa sarili niyang ulo. Sumunod na araw, makikita ang nagtutumpukang mga nilalang. Kung saan makikita ang listahan ng mga nakapasa sa midterm exam. Isa sa mga tumitingin ay si Rockdale alias Tuko. Masama ang loob nito nang makita niya si Jo Hyuk ang nag-top 1 samantalang siya na isang ventrek na may dugo ng kagalang-galang ay nasa top 8. Kaya may inis sa muka na pinaalala sa dalaga ang tungkol kay Desera. Agad naman tumugon si Yuria na ngayon gabi darating si Desera. Hating gabi sa isang coffee shop, makikita ang pagdating nila Rockdale at Yuria sa nasabing lugar. Dito nga ay may biglang tumawag kay Rockdale at ito nga ay si Desera. Agad naman silang nagtungo sa loob ng private room na nirentahan ni Tuko. Habang lumalamon si Desera natatakot naman si Rockdale na baka pati sila kainin ng buhay ni Desera. Natatakot ang Tuko na magambala ang kumakain na timawa. Naramdaman ni Desera na nais nang makipag-usap ni Rockdale tungkol sa ipapagawang trabaho. Nagtatakang tinanong ni Desera kung anong ginawa ni Jo Hyuk sa kanya. Para kailanganin pa nitong maglabas ng malaking halaga para lang sa ulo ng bata. Masayang sinabi nito na may konting problema lang siya kay Jo Hyuk. Ayaw niya lang pamarisan ng iba kaya gusto niya ito maging halimbawa sa iba. Tumugon naman si Desera na papatayin niya ang binata basta ihanda nito ang usapang bayad sa trabaho. Mabilis naman sinabi ni Rockdale na nakahanda na ang bayad. Agad na din daw ito makukuha ni Desera sa oras na matapos ang trabaho. Bigla naman tinuro ni Desera ang natatakot na dalagita. Pasikat na nasambit nito na magiging alipin din pala ang dalaga. Pinahirapan pa siya na patayin ang mga kapamilya nito. Binalot naman ng sobrang takot ang dalaga nang maalala ang nangyari. Paalala pa nito kay Rockdale na hindi niya magagawang pumasok sa Valhalla. Kailangan niya mapalabas sa lungga ang binata para magawa nila ang plano. Ngiting aso namang tumugon si Rockdale at sinabing siya na ang bahala. Makalipas ang isang linggo. Makikita ang hawak na application of leave ni Jo Hyuk. Tinatanong ni Borche kung saan ito nadekwat ang form. Sagot naman ng bida na dahil siya ang nag-top 1 sa midterm exam. Kaya binigyan siya ng isang araw para makapaggala. Natanong naman ni Borche kung saan balak magtungo ni Jo Hyuk. Matapos magtanong ni Borche lumipat na nga ang eksena kung saan magpupunta ang ating bida. Ito ay ang lugar ng Zoo 1. Pinapakita ang ating bida na may sinusundan guide sa kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang paglalakad. May isang nilalang ang nagpahinto sa ating bida. Kasabay ang pagpapakita sa maamo nitong muka. Samantala sa underground market. Makikita natin ang owner ng market na si Black Cat na nakatambay sa kanyang opisina habang nagmumuni-muni. Sa kanyang pagmumuni-muni biglang lumabas ang notification na galing sa kanyang constellation. Tinatanong nito si Black Cat kung kailan papalaot sa kanila ang singsing. Mabilis naman sumagot si Black Cat. At sinabi na malapit na itong dumating. Katulad ng dati na bigla na lang susulpot dyan sa portal pag ito ay dumating na sa atin lugar. Nagrereklamo naman ang constellation at nag-aalala ito na baka sa ibang portal mapunta ang singsing. Napapaisip naman si Black Cat sa nakikitang reaksyon ng kanyang constellation. Sabi pa ni Black Cat sa tagal-tagal na kasama niya ito. Ngayon niya lang nakikita ang constellation na nabubuang sa isang singsing. Napansin naman ni Black Cat na dumating na ang singsing mula sa portal. Kaya naman nagmamadali na niya itong nilapitan. Katulad ng isang regalo dahan-dahan niya itong binubuksan. Agad naman makikita ang kakaibang aura na lumalabas sa singsing. Nang hawakan niya ang singsing agad niyang tinawag ang constellation para malaman nito na hawak na niya ang singsing. Mahahalata naman ang labis na tuwa sa constellation dahil paulit-ulit ang sinasabi nito. Bumalik ang eksena kung saan nagkita si Jo Hyuk at Desera.
Nagtatakang tinanong ng ating bida kung sino ang nilalang sa kanyang harapan. At kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sinagot naman ni Desera nang hindi na dapat pang malaman ng binata. Kaya sinabi na lang ng ating bida na halata naman sa muka na hindi maganda ang pakay nito at mukha naman itong naghahanap ng gulo. Binitawan na din ni Jo-hyuk ang kanyang bag at sinabi sa kanyang kaharap na makakatikim ito ng suntok na galing sa impyerno. Labis naman na inis si Desera sa sinabi ni Jo-hyuk. Kaya sinabi nito sa binata na kung tunay na siya ang number 1 sa Valhalla, huwag niya itong bibiguin sa magandang laban. Kaya pinakawalan na nito ang bumubulusok niyang kamao patungo sa bungo ng ating bida. Na madali lang nitong naiwasan. Sa lakas ng pinakawalang suntok ni Boy Peklat, nabali nito ang puno ng kayumito. Matapos magpakawala ng malakas na suntok sinabi nito na maswerte ang binata dahil nakailag ito sa kanyang kamao. Mapang-asar naman sinabi ni Jo-hyuk na hindi siya sinwerte. Masyado lang mabagal dumating ang suntok kaya madaling ilagan. Pero sa isip ng ating bida parang magkasing lakas sila ng suntok ni Siyok. Iniisip din ng binata na kailangan ay hindi siya matamaan ng atake ni Boy Peklat. Baka hindi pa kayanin ng mahina niyang katawan ang isang direktang suntok. Kaya naman ang kailangan niyang gawin para hindi matamaan ay isang magandang stratehiya. At ito ay ang tumakbo ng mabilis. Agad naman hinabol ni Boy Peklat ang tumatakbong binata at sinasabi nito na wag matakot sa kanya si Jo-hyuk. Dudurugin lang naman niya ang bungo nito tapos okay na. Nang malapit na nitong maabot ang binata, sinasabi ni Boy Peklat na hindi niya papatakasin si Jo-hyuk at sisiguraduhin niyang lalabas ang utak nito sa kanyang suntok. Wala namang kaalam-alam ang tanga na nahulog na ito sa patibong ni Jo-hyuk. Kaya wala na siyang nagawa pa nang biglang lumabas sa kanyang harapan ang kamao ni Jo-hyuk. Pagkatama ng solid na suntok. Sinabi ni Jo-hyuk kung natikman ba ng maayos ni Desera ang suntok mula sa impyerno. Hindi pa man nakaka-recover si Boy Peklat. Bigla naman lumitaw ang paa ni kamatayan. Maswerte naman nakailag si Boy Peklat kaya sinabi na lang sa kanya ni Jo-hyuk kung hindi nito nailagan ang paa ni kamatayan. Lalabas sana ang konting utak na meron siya. Naiinis naman siya nang malaman na mas malakas sa kanya si Jo-hyuk. Kasabay ang pagtatanong kung ano ang ginawa nito para lumakas. Nasabi na lang ng binata na bakit nagtatanong si Boy Peklat kung sa umpisa palang alam na nito na siya ang pinakamalakas na nilalang sa Valhalla. Kinakabahan niyang tinanong ang binata kung anong droga ang ginagamit nito dahil yun lang ang tanging dahilan kung bakit ito lumakas. Napabalik tanaw ito dahil sa nararamdaman takot at ito ay nagsimula sa kanilang tahanan. Makikita natin ang huwarang magulang na pinainom at ginawang gatas sa kanilang anak ang droga. Iniisip ng mga ito na lumalakas ang kanilang anak sa kada iniinom na droga. Labis naman ang kanilang saya noong 16 na taon si Desera. Dahil ito ang taon kung saan lumabas ang resulta ng pagpapainom nila ng droga sa kanilang anak. Naisip nito na dahil malakas na siya hindi na niya kailangan ng magulang na kailangan niyang sundin. Makikita ang labis na pagkabahala sa mag-asawa. At hindi na nga nagtagal na tagpo ang mga walang buhay ang mag-asawa. At nang malaman ni Lilia ang ginawang kasamaan ni Desera, pinaalis niya ito sa pamilyang Ventrek at sa oras na gamitin nito ang pangalan Ventrek, ay buhay ng tungaw ang kukunin nila. Wala naman pakialam sa pamilyang Ventrek ang siraulo. Patuloy lang siyang namuhay bilang mamamatay tao. Sa mga may pinapatrabaho sa kanya ang lubos na nakakuha ng kanyang atensyon ay yung kay Rockdale. Simula nang mabalitaan niya na siraulo din si Jo-hyuk at ito ang pinakamalakas sa mga mag-aaral sa Valhalla. Kaya tinanggap niya ang offer ni Rockdale di lang dahil sa pera kundi gusto niya malaman ang pakiramdam na pahirapan at dahan-dahan papatayin ang isa din siraulo. At ngayon kabaligtaran ang nangyari. Dahil sa puro droga ang naging laman ng utak niya hindi na niya nakita ang panganib na kanyang kakaharapin. Habang tinitignan niya ang ating bida lalo niyang nararamdaman ang tunay na kasamaan. Muli niyang tinanong ang binata kung anong droga ang ginagamit nito para lumakas siya. Labis naman ang halakhak ng ating bida na halos kapusin ito sa paghinga dahil sa sobrang tawa nito sa sinabi ni Desera. Matapos pagtawanan si Desera, sinabi nito na gumagana lang ang droga sa mga walang utak na nilalang.
Hindi naman naniniwala si Desera na hindi gumamit ng droga ang binata. Kaya pinaliwanag nito sa walang utak na kausap niya na nakuha niya ang kanyang lakas dahil sa araw-araw na mahihirap na training kasama ang kanyang crush kaya nakakayanin niya ang mahihirap na ensayo. At dahil maganda ang nakakasama niya sa araw-araw kaya lalo pang tumitigas ang kanyang muscle mula taas hanggang baba. Inaakala naman ni Desera na hindi totoo ang sinasabi ng binata. Dahil ang nangyari kay Desera ay biglang lakas kaya hindi nito maunawaan ang sinasabi sa kanya ng binata na lumakas ito dahil sa mahirap na training. Kaya dito naisip na niya magseryoso dahil naging maliwanag na sa kanya na hindi magandang kausap ang katulad niyang siraulo. Kaya nilabas na niya ang kanyang punyal na binabalutan ng masamang aura. Iniisip naman ang binata kung dark magic ang lumalabas na aura sa punyal. Habang winawasiwas naman sa hangin ang kanyang punyal. Nasabi nito na ramdam niya ang umaapaw na lakas sa kanyang buong katawan. Habang nagsasalita ng kayab-angan si Desera, hindi niya napansin na sumugod na ang binata sa kanya. Agad itong nagbitaw ng rider kick sa panga nito. Na naging sanhi sa paglipad nito at aksidenteng pumalo ang batok nito sa puno. Dahil hindi uso sa ating bida ang matinong laban. Kaya habang natutulog sa ilalim ng puno ang nilalang, mala atomic bomb niyang pinukol ang kanyang kamao sa pagmumuka nito. Dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya makikita na nawalan na ito ng malay. Pero dahil mabait ang ating bida, dinakma niya ang ulo nito para sabihin na hindi pa ito pwedeng matulog dahil masyado pang maaga. Habang hawak nito ang buhok ni Boy Peklat, hindi na ito nagpaligoy pa at diretsahan ng tinanong kung sino nag-utos sa kanya. Dahil base sa mukha nito hindi ito tatanggapin sa Valhalla na estudyante. Kaya ang hula ni Johyuk pinadala ito para ipapatay siya. Dahil hindi naman sumagot sa katanungan si Boy Peklat kaya pinatikim ulit ng ating bida ang mga suntok na labis na magbibigay ng ginhawa sa masasapok nito. Para wala ulit tayong makita sa gagawing hindi maganda kay Boy Peklat. Dumako ang eksena sa isang tuko. Iniisip ni Rockdale na sa mga oras na ito siguradong patay na si Johyuk dahil si Desera na ang mismong trumabaho dito. Nang mapansin ito na tumatawag na sa kanya si Desera. Sobra naman itong nagbigay sa kanya ng kagalakan dahil inaasahan niya na patay na ang ating bida. Pero nang kanya na itong sagutin, tangi niya lang naririnig ang nakakakilabot na mga ungol. Hanggang sa sumigaw na ito ng paulit-ulit. Namutla naman si Rockdale nang marinig na ang boses ng ating bida na sinasabi na mukhang nabasag ang panga nito kaya hindi makapagsalita. Kaya ang ating bida na lang ang magsasabi ng gusto nitong sabihin. Bago daw mamatay si Desera gusto nitong magkasama silang pupunta sa kabilang buhay. Kaya hintayin mo ang darating sayo. Rockdale Ventric.